Ang asawa ng presidente ay hindi inaakala na babalik ako sa unang araw ng kasal at direktang maghain ng diborsyo sa kanya. Dahil sa nakaraang buhay, nagpakamatay si Zhang Yida sa aming kasal, at galit na galit siya sa akin na nagpakasal sa kanya. Noon ko lang nalaman na ang gusto pala ni Liu Ruyan ay si Zhang Yida, ngunit ang kanilang pag-ibig ay nagsisimula pa lamang. Pinatigil ito ng mga magulang ni Liu at kinasusuklaman niya ako sa buong buhay niya, laging umaasa na makalayo sa akin. Kaya nang bumagsak ang chandelier, tinulak niya ako ng walang pag-aalinlangan, ngunit siya mismo ay nahulog sa dugo. Bago mamatay, sinabi niya ang kanyang huling habilin, Ye Ping-an. Pakiusap, sa susunod na buhay, huwag mo akong mahalin. Huwag mo rin akong pakasalan, hayaan mo na lang ako. Kaya ginugol ko ang buong buhay ko. Gumawa ng time machine na nagkakahalaga ng bilyon. Pagmulat ko, bumalik ako sa unang araw ng kasal namin ni Liu Ruyan. Dapat ay gabi ng kasal, ngunit si Liu Ruyan ay lasing na lasing dahil si Zhang Yida ay nakikipag-date sa ibang babae. At ang pag-ibig ko kay Liu Ruyan ay napakadali. Magkasama kaming lumaki mula pagkabata. Inaalagaan niya ako, binibili ako ng matamis na cake kahit sa gitna ng bagyo. Nakipaglaban siya sa mga tulisan para protektahan ako kahit mabali ang dalawang tadyang. Ngunit kalaunan nalaman ko na ang pag-aalaga niya sa akin ay dahil lamang sa pagiging magkaibigan ng aming pamilya. At ang pag-ibig niya ay kay Zhang Yida. Noong 7 taong gulang ako, ang ina ni Zhang Yida ay nagpakasal sa ama ni Liu Ruyan. Sila ay naging isang pamilya. Mula pagkabata, sobra ang pagmamahal ni Liu Ruyan kay Zhang Yida. Ngunit inakala ko na ito ay pagmamahal ng ate sa kapatid. Unti-unti kong nalaman na selosa si Liu Ruyan kay Zhang Yida. Magsiselos siya kung may ibang babae siyang kausap, hindi siya makatulog kung makita siyang nakabukas ang dibdib. Hahawakan siya at hahalikan sa lugar na walang tao. Ngunit huli na ang lahat. Isang kasal, namatay si Zhang Yida, sinira si Liu Ruyan. At ako, ang natitira ay mapait na buhay. Bago paikutin ang time machine. Sinabi ng mga mananaliksik na kung matutupad ko ang 3 pagsisisi ni Liu Ruyan, mababago ang wakas ng lahat. Dahan-dahan kong hinawakan ang mukha ni Liu Ruyan, naaalala ang 3 pagsisisi sa kanyang diary. Nagsisisi ako na nagpakasal kay Ye Ping-an. Nagsisisi ako na hindi ako lumaban sa magulang. Nagsisisi ako na hindi ko nailigtas si Yida. Huminga ako ng malalim at bumulong, Liu Ruyan. Sa pagkakataong ito, makukuha mo ang gusto mo. Sa hating gabi, umuugong ang printer. Pinirmahan ko ang divorce agreement at inabot kay Liu Ruyan na lasing. Pumirma ka na. Kapag pumirma, wala nang utang sa isa't isa. Halos sa gawin niya ang panulat at pumirma ng walang pag-aalinlangan. Umiti ako, ngunit ang puso ko ay sumakit. Kinaumagahan. Ibinigay ko ang agreement sa abogado, mahinahong sabi, pumirma na ang 2 panig. Simulan mo na ang proseso ng diborsyo. Nagdalawang isip ang abogado, Ginoo. Unang araw ng kasal ay maghihiwalay na. Pag-isipan mo pa, hindi na. Mabilis kong sagot, kailangan kong hiwalayan. Sa sandaling iyon, narinig ko ang malamig na boses mula sa likod, anong hiwalayan? Nanigas ang katawan ko, lumingon ako at nakita. Si Liu Ruyan na bumaba pagkatapos ng inuman. Mabilis kong pinasya ang abogado na umalis. Pagkatapos, lumingon ako at nagsinungaling, wala, mali ang narinig mo. Nag-consult lang ako sa abogado tungkol sa ari-arian. Sumagot siya, pasensya na. Lasing ako dahil masaya ang bagong kasal. Babawi ako ng ibang gabi. Masaya? Nauutal na tanong ni Liu Ruyan. Miss, Ginoo, handa na ang mga regalo at sasakyan para sa pagbisita sa pamilya niya. Sa waiting ng traffic, gusto kong pumikit. Biglang may tumunog na ding sa telepono. Nakita ko ang daliri ni Liu Ruyan na nag-swipe sa screen. Inilapag niya ang phone sa kanyang mga tuhod. Tumingin sa akin, Ping-an, may emergency sa kumpanya. Hindi ako makakasama sa pagbisita sa inyo ngayon. Sa susunod na araw, hihingi ako ng tawad sa mga magulang. Bago ako makasagot, bumaba na siya ng kotse. Ibinaba ko ang tingin. Binuksan ko ang sarili kong phone. Sa screen, makikita ang post ni Zhang Yida sa social media. 9 na larawan, siya at ang date sa swimming, ang gitnang larawan ay magkahawak kamay at nagtitinginan. Nakakasilaw ang tamis, kaya walang emergency sa kumpanya. Ito ang tunay na dahilan kung bakit siya nagmamadaling umalis. Sa labas ng mansyon ng pamilya Ye, matagal nang naghihintay sina Ginoong at Ginang Ye. Nang makita nilang mag-isa ang kanilang anak na bumaba ng sasakyan, bigla silang natigilan, sa katila may sasabihin ngunit hindi magawa. Hanggang sa hapagkainan, ako na ang kusang nagsalita, Itay. Inay, balak ko nang hiwalayan si Liu Ruyan. Pagkatapos ng diborsyo, sa ibang bansa na tayo manirahan. Sa mga sumunod na araw, ang walang laman na bahay kasal ay hindi na muling sinalubong ang kanyang may bahay, ngunit araw-araw kong nakikita sa social media ni Zhang Yida. Ang anyo ni Liu Ruyan. Sa tuktok na kabin ng Ferris wheel, mariin siyang niyakap ni Liu Ruyan. Sa tabi ng bintana ng romantikong restaurant, maingat siyang binalutan ni Liu Ruyan ng hipon. Sa ilalim ng mga paputok sa dalampasigan, magiliw na tinakpan ni Liu Ruyan ang kanyang mga tainga. Isinulat ni Zhang Yida, napakaswerte talaga na may ate akong sobrang nagmamalasakit. May kaibigang ng asar sa ibaba, ang ganda ng ate mo, at ang bait-bait pa sa'yo. Paano ka pa titingin sa ibang babae?
Nakangiting sagot ni Zhang Yida, kung hindi ko siya gusto, edi hindi. Ayaw talaga siya ng ate ko, sabi pa niya, ako na raw ang susuporta sa kanya, habang buhay, wala akong magawa. Kaya nakipaghiwalay na lang ako sa kanya. Nilunok ko ang pait sa aking puso, tahimik na pinatay ang cellphone. Sa mga araw na ito, samantalang wala si Liu Ruyan, naipon ko na ang karamihan ng aking mga gamit. At kasabay nito, iniisip ko kung paano matutupad ang ikalawang pagsisisi ni Liu Ruyan, ang mapapayag sina Ginoong at Ginang Liu na payagan sila ni Zhang Yida na magkasama. Si Ginang Liu ay ang sariling ina ni Zhang Yida, kaya natural na hindi ito mahirap, ang pinakamahirap ay si Ginoong Liu. Siya ang pinakamahigpit na magulang sa pamilya Liu, at si Liu Ruyan ang kanyang pinakapaboriteng tagapagmana ng angkan, maraming taon niya itong tinuruan. Bago niya nahubog ang isang babaeng tulad niya, at hindi niya ito papayagang magkamali. Kahit na hindi totoong magkapatid sina Liu Ruyan at Zhang Yida. Nasasakop pa rin sila sa iisang pamilya, kaya noong nakaraang buhay, nang malaman niyang may lihim silang pag-ibigan. Nagalit ng husto si Ginoong Liu, sa pilitan silang pinaghiwalay, at ipinakasal si Liu Ruyan sa akin. Iniisip ko pa lang kung paano hikayatin si Ginoong Liu nang umuwi si Liu Ruyan. Nakasuot siya ng isang maayos na gown. At may hawak na isang Amerikana, iniabot sa akin, may handaan ngayong gabi. Sasama ka sa akin. Natigilan ako, tinanggap ko ang Amerikana. CJ, tumingin sa akin si Liu Ruyan, biglang naglabas ng isang kahon ng regalo mula sa kanyang bulsa. Iniabot sa akin, nakita ko ito sa auction, binili ko para sayo. Binuksan ko ang regalo at natuklasan na isang cufflink ang nasa loob. Kamakailan lang, gumasto si Liu Ruyan ng 1 bilyon para makuha ang limitadong edisyong singsing ni Prince William na kumalat na parang apoy sa aming bilog. Akala ng lahat ay para sa kanyang asawa ito, ngunit ako ay karapat-dapat lamang sa libreng pulseras na kasama ng alahas na yon. Ngunit wala akong sinabi, ngumiti lang ako at isinuot ang pulseras, mahinang sabi, napakaganda, salamat. Tumingin sa akin si Liu Ruyan, may komplikadong damdamin na kumislap sa kanyang mga mata, ngunit mabilis na bumalik sa kalmado. Sa gabi, magkasama kaming pumunta sa salusalo ng pamilya. Sa piging, pinuri kami ng lahat na perpektong magkapares, iba't ibang bear tungkol sa mga bagong kasal, tunay na bagay sina Ruyan at Ping-an. Lumaki na akong nanonood sa dalawang batang ito, sa wakas ay nagkasama na. Sa tingin ko, hindi magtatagal ay magkakaroon na sila ng sanggol, at tiyak na maganda ang magiging anak. Hindi nais ni Liu Ruyan na makipag-usap sa okasyong ito. Nag-imbento ng dahilan para umalis, tatawag lang ako. Naiwan ako sa lugar. Mag-isa kong hinarap ang mga bear ng lahat. Sa wakas natapos ko na ang pagharap sa kanila, nakahinga ako ng maluwag. Handa nang umalis nang marinig ko ang isang pamilyar na boses mula sa likuran, bayaw. Ilang sandali lang, hindi pa kita nababati ng maligayang bagong kasal. Lumingon ako. At nakita ko si Zhang Yida na nakasuot ng mapusyaw na puting terno, matangkad na nakatayo sa likuran ko, at sa kanyang kamay ay suot ang limitadong edisyong singsing ni Prince William. Nanigas ang aking mukha ng ilang segundo, ngunit mabilis na bumalik sa kalmado. Umiti ako, Yida, ilang sandali lang. Maganda ang singsing mo. Umiti si Zhang Yida at hinawakan ang singsing sa kanyang kamay, may pagmamalaki sa kanyang tono. Na, ibinigay ito ng aking ate, sobrang mahal kasi. Sabi ko huwag na, ibigay na lang sayo, bayaw, ngunit sinabi niya. Ako lang daw ang karapat-dapat. Habang nagsasalita ay sinisiyasat niya ang aking mukha, tila gustong makita ang inggit o pagkadismaya. Ngunit nanatili akong kalmado, at mumiti pa sa papuri, angkop na angkop ito sayo. Sandaling natahimik si Zhang Yida, hindi alam kung paano magpatuloy sa panunukso. Inakala niyang magagalit ako. May inggit o makikipagtalo pa sa kanya, ngunit ang aking reaksyon ay nagpahinto sa kanya. Ngayon hindi ko ibibigay sayo. Gusto ko sanang sabihin huwag na, ngunit biglang sumigaw si Zhang Yida na parang siya ang bida. Ah, bayaw, huwag mo akong itulak. At pagkatapos, bigla siyang tumalon sa swimming pool. Hindi pa ako nakaka-react nang marinig ni Liu Yan ang tunog at tumakbo palapit. Nang makita niyang nagpupumiglas si Zhang Yida sa tubig, biglang namutla ang kanyang mukha at nagmamadaling sumigaw ng pangalan nito. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangang tumalon siya. Dahil sa sobrang pagmamadali, nang pababa siya sa tubig. Bigla niya akong itinulak na nakatayo sa tabi ng pool. Nawalan ako ng balanse at ang noo ko ay mariing tumama sa bato sa gilid ng pool. Agad na umagos ang dugo. Kasunod nito, nailigtas na si Zhang Yida. Basang-basa siya, nakakaawang tumingin kay Liu Yan, may bahid ng hinanakit sa kanyang boses. Ate, hindi ko alam kung paano ako nagalit kay kuya. Alam naman niyang hindi ako marunong lumangoy. Itinulak pa niya ako pababa. Hawak ko ang noo kong dumudugo, hindi makapaniwala. Hindi ko ginawa yon. Ngunit malamig na tiningnan lang ako ni Liu Yan, isang sulyap lang. Ay pinalamig ang buo kong katawan. Hindi siya naniwala sa akin. Nang magsasalita na ako, tumunog muli ang boses ni Zhang Yida. Ate, nawala ang singsing na ibinigay mo sa akin. Tiyak na nahulog iyon sa pool. Hindi pwede, hahanapin ko ito.
Agad siyang pinigilan ni Liuyan, may bahid ng pagmamalasakit sa kanyang tono. Huwag na. Bibilhan kita ng bago mamaya. Ngayon, ihahatid kita sa ospital. Ngunit umiling si Zhang Yida. Tuloy-tuloy ang pagbagsak ng kanyang luha. Hindi pwede. Iyan ang ibinigay mo sa akin. Kailangan kong hanapin yon. Pagkasabi, nagpanggap siyang lulukso muli. Tiningnan ni Liuyan ang basang-basa na si Zhang Yida, saka tumingin sa akin na nasa malapit. Biglang siya ay nagalit. Malamig niyang sinabi, kung sino ang nawalan, siya ang dapat sumisid para hanapin yon. Pagkasabi, nagbigay siya ng senyas sa mga bodyguard. Agad na naunawaan ng mga ito. Lumapit sila, hinawakan ang aking braso, at itinapon ako sa swimming pool. Isang malakas na lagapak. Tumalsik ang tubig. Nagkaroon ng mga sigaw sa paligid. Ano ba ang ginagawa ni Liuyan? Ito ang kanyang bagong asawa. Narinig ko na aksidenteng nahulog ni Ping An ang kwintas na ibinigay niya sa kapatid. Sa tubig, kaya kailangan niyang hanapin yon. Matagal ko nang narinig na si Liuyan ay sobrang iniingatan ang kanyang ampon na kapatid. Hindi ako naniwala, ngayon ay naniwala na ako. Bigla akong lumubog. Malamig na tubig ng pool ang dumagan sa akin. Dumaloy ang tubig mula sa lahat ng direksyon. Panahon ng taglagas at nakasuot ako ng manipis na damit, nanginginig ako sa lamig ng tubig. Nagpupumiglas akong umakyat, ngunit muli akong itinulak pababa ng bodyguard. Hindi. Huwag. Nagpupumiglas ako ng todo, ngunit lahat ng aking hiling na tulong ay nalunod sa tubig. Ginoo, sabi ni Nilio, kapag nahanap mo na ang singsing, saka ka lang makakaahon. Malabo kong nakita si Liuyan na siya na mayakap kay Zhang Yida at umalis. Ang puso ko ay puno ng pait. Kailangan kong sumisid at hanapin muli. Inabot ng 2 oras bago ko natagpuan ang singsing. Nang lumabas akong basa. Ang buo kong katawan ay manhid at kulay lila. Ang kamay na humahawak sa singsing ay nanginginig din. Bumagsak ako sa gilid ng pool. Tapos na ang hapunan. Umalis na ang lahat. Hawak-hawak ko ang singsing. Pasuray-suray akong lumabas ng villa. Pagkalabas ng kalahati, bigla kong napagtanto na nawala ang cellphone ko. Kailangan kong bumalik sa daan pataas. Ngunit ilang hakbang pa lang, nakita ko ang malaking apoy sa malapit. Sa isang iglap, nagdilim ang isip ko. Paano ko nakalimutan ito? Noong nakaraang buhay, ganito ang nangyari sa lumang bahay ng pamilya Liu. Lasing si Padre Liu. Natulog mag-isa sa study, muntik nang masunog sa loob. Bagamat nailigtas siya, nagkaroon siya ng 3rd-degree burns at nagdusa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa pagkakataong ito, agad akong tumawag sa emergency hotline, pagkatapos ay walang pag-aalinlangang tumakbo pasok sa apoy. Nang itulak ang pinto, nakita ko si Padre Liu na walang malay sa loob. Ilang beses ko siyang tinawag, tatay. Nang hindi siya magising, agad ko siyang hinila palabas. Nang malapit na kaming lumabas, bumagsak ang isang metal na estante. Agad kong itinulak si Padre Liu sa ligtas na lugar. Sa isang iglap, ligtas na siya. Ako naman ay natamaan ng metal na estante at nawalan ng malay. Isang malaking putok, ang aking likod ay nagningas sa sakit. Dumilim ang aking paningin. Nawalan ako ng malay. Nang magising muli, natagpuan ko ang aking sarili na nakahiga sa ospital. Ang nurse ay naglalagay ng gamot sa aking sugat. Nang makita akong gising, natuwa siya. Buti na lang nagising ka. Ang lala ng sugat sa likod mo, maaaring may peklat ka na habang buhay. Ngunit hindi ko pinansin ang sinasabi niya tungkol sa kalubhaan ng aking sugat. Nagtanong lamang ako ng paulit-ulit tungkol sa kinaroroonan ni Padre Liu. Nang malaman ko ang kanyang silid, agad akong bumaba ng kama at tumakbo palabas. Ngunit pagdating ko sa pintuan, natuklasan na ang loob ay isang masayang tagpo. Sa pagkakataong ito ay talagang maraming salamat sa ating Ida. Kung hindi mo alam kung gaano kalubha ang pinsala ng iyong ama. Siya ay matanda na at hindi na kayang magtiis ng gulo. Ngumiti si Zhang Yida na may pagkahiya sa kanyang mukha. Inay, ito ang aking dapat gawin. Si Liu Ruyan ay nasa tabi din. Bukod sa pasasalamat ay may bahid ng pag-aalala sa kanyang tono. Yida, dapat ay tinawagan mo ako. Paano ka pumasok mag-isa? Napakadelikado. Ano ang mangyayari kung may masamang mangyari, ate? Hindi ko na inisip yon. Ang tanging nasa isip ko ay hindi ko nais na may mangyari kay tatay. Sige, huwag kang mag-alala, wala naman kaming masama ni tatay. Sa pagdinig ng boses ni Zhang Yida, hindi napigilan ng lahat ng umiti kasama na si Liu Fu na laging mabigat ang presensya. Si Liu Fu, mula nang malaman na si Liu Ruyan at si Zhang Yida ay may pagmamahalan nitong mga nakaraang araw, ay laging malamig ang pakikitungo kay Zhang Yida. At tulad ng dati ay malamig, ngunit sa pagkakataong ito ang kanyang tingin kay Zhang Yida ay naging mas malambot, mas kaunti ang sama ng loob at mas marami ang pasasalamat. Nakatayo ako sa pintuan ng silid ospital. Ang aking puso ay bahagyang nanginginig. Hindi ko alam kung bakit gagawin ni Zhang Yida ang pag-angkin ng aking kredito na sinasabing siya ang nagligtas kay Liu Fu. Ngunit marahil ito ang pinakamainam na resulta para mabago ang pananaw ni Liu Fu kay Zhang Yida. Baka ito ang maging daan upang sila ni Liu Ruyan ay magkatuluyan. Kaya hindi ko pinabulaanan ang kasinungalingan ni Zhang Yida. Tahimik na umalis na lamang ako. Sa mga sumunod na araw na natili ako sa aking silid ospital, walang dumalaw sa akin. Hindi rin ako lumalabas hanggang sa araw na ito. Sa wakas ay naalala ako ni Liu Ruyan bilang kanyang asawa.
Sa unang pagkakataon pagkatapos ng kasal ay kusang tumawag sa akin. Sa oras na ito ako ay naglalagay ng gamot sa harap ng salamin. Ang sugat sa aking likod ay masakit na parang apoy. Ang aking mga daliri ay nanginginig din. Sinabi ng nurse na ang mga peklat na iyon ay tiyak na mananatili. Hindi na ako makapag-isip pa, pinilit kong islide ang pindutan ng sagot. Sa susunod na segundo narinig ko ang boses ni Liu Ruyan na malamig na parang yelo. Nasaan ka ba? Hindi mo ba alam na nasunog ang lumang bahay at naospital si tatay? Bilang manugang ayaw mo man lang siyang bisitahin sa oras na ito. Galit ka pa ba sa parusang ibinigay ko sa'yo noong nakaraan? Hawak ko ang telepono, nanginginig ang aking mga daliri. Hindi ako nitong mga nakaraang araw bago ko pa matapos ang sasabihin. Sa kabilang linya ay narinig ang boses ni Zhang Yida. Ate, huwag mo nang tawagin si kuya. Sapat na ako ang kasama ni tatay. Galit si kuya. Noong nakaraan tiyak na gusto niyang maglabas ng sama ng loob. Hayaan mo na siyang magsaya sa labas. Napunit ang paghinga ni Liu Ruyan na tila galit sa sinabi ni Zhang Yida. Hindi niya hinintay na magsalita pa ako, diretsong ibinaba ang tawag. Hawak ko ang telepono. Nanlambot ng ilang segundo pagkatapos ay mapait na ngumiti. Sanay na ako sa ganitong pagwawalang bahala. Ngunit sa bawat pagkakataon ang puso ko ay sumasakit pa rin pagkaraan ng isang linggo. Sa wakas ay nakalabas ako ng ospital. Sinabi ni Liu Fu na ang aking sugat ay banayad. Nakalanghap lang ako ng ilang usok. Maaga siyang umalis sa ospital kaya ang unang ginawa ko paglabas ay hindi ang bumalik sa bahay ni Liu, kundi ang maghanap kay Liu Fu. Lumuhod ako sa lupa. Ang aking boses ay may pagsusumamo. Tatay, pakiusap, payagan niyo si Zhang Yida at Liu Ruyan nang sabihin ko ito. Si Liu Fu ay natigilan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkagulat. Mga 3 hanggang 4 na segundo siyang natigilan. Bago niya ako dahan-dahang itinayo habang hindi makapaniwala, sabi niya, Ping-an, alam mo na rin pala ang tungkol sa kanila. Mapait akong ngumiti. Tatay, payagan niyo sila. Sila ay tunay na nagmamahalan. Kumunot ang noo ni Liu Fu. Ping-an, ikaw ang asawa ni Liu Ruyan. Paano mo ako hahayaang sumang-ayon na sila ay magkasama? Magkapatid sila. Imposible ito. Tiningnan ko si Liu Fu kahit matatag ang kanyang tono. Nakita ko pa rin ang isang bahid ng pag-aalinlangan. Si Zhang Yida ay malalim na ang kanyang ginawa sa akin. Tila siya ay may halaga na sa kanyang puso. Sinundan ko ang pagkakataon. Tatay, may sasabihin ako sa inyo. Maaaring hindi kayo maniwala ngunit ito ay totoo sa katunayan. Ako ay nagmula sa time machine. Natigilan si Liu Fu. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Time machine? Ping-an, anong kalokohan ang sinasabi mo? Huminga ako ng malalim at umiling. Hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Sa katunayan nabuhay na ako ng isang buhay. Sa nakaraang buhay pinaghiwalay niyo sina Liu Ruyan at Zhang Yida. Pinilit siyang pakasalan ako. Hindi matanggap ni Zhang Yida. Ilang sandali matapos ang aming kasal ay nagpakamatay siya. At si Liu Ruyan ay nalubog sa kanyang kamatayan, hindi makalabas at sa huli ay sumunod sa kanya. Nagbago ang kulay ng mukha ni Liu Ama. Maliwanag na hindi niya matanggap ang ganitong kakaibang paliwanag. Inaasahan ko ang kanyang reaksyon. Nagpatuloy ako, kung hindi kayo naniniwala, maaari kong patunayan. Pagkalipas ng 10 minuto, babagsak ang tulay ng Chenbei. Kung hindi kayo naniniwala, maghintay kayo at tingnan kung may balita mamaya. Si Liu Ama ay kalahating nagdududa na tumingin sa akin. Sa wakas ay tumango siya. Umupo kaming dalawa sa sala, tahimik na naghihintay. Pagkalipas ng 10 minuto, nagsimula nang mag-ulat ang balita. Biglang bumagsak ang tulay ng Chenbei. Biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Liu Ama. Puno ng pagkagulat ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang boses ay may kaunting panginginig. Paano ito posible? Muli akong nagtanong at nagmakaawa. Tatay, hindi ako nagsisinungaling. Bagaman magkapatid sila ngayon, ilipat lang ang rehistro ni Zhang Yida. Pumayag na kayo, mahal na mahal nila ang isa't isa. Si Liu Ruyan ang pinakamahusay ninyong tagapagmana. Tiyak na ayaw ninyong siya ay mamatay ng bata pa. Ang isip ni Liu Ama ay nagulo. Maliwanag na hindi niya agad matanggap ang lahat. Hindi ko alam kung gaano katagal, nagwagayway siya ng kamay. Ang kanyang boses ay may kaunting panginginig. Ping-an, umuwi ka muna. Pag-iisipan ko itong mabuti. Alam ko, ang iniisip ni Liu Ama ay lumuwag na ng kaunti. Hindi ko na siya pinilit. Tumango lang ako at tumayo upang umalis. Pag-uwi sa bahay, wala pa rin si Liu Ruyan. Umupo akong mag-isa sa tabi ng bintana, tumitingin sa mga bituin sa labas. Malamig ang hangin ng gabi, ginulo nito ang aking buhok, ngunit gumaan ang aking loob. Sa tingin ko, Liu Ruyan, ang ikalawa mong hinanakit ay malapit na ring matupad. Kinabukasan, maaga akong gumising. Nag-iisip pa lang na magpatuloy sa pag-empake ng bagahe. Biglang bumukas ang pintuan. Pumasok si Liu Ruyan na may malamig na mukha, may utos ang kanyang tono. Magbihis ka, lalabas tayo para mag-date. Natigilan ako. Hindi ko lubos na maunawaan. Date? Bakit bigla? Naputol ako ni Liu Ruyan na may inis. Huwag nang magtanong, magbihis ka. Sa sandaling iyon, may tumunog na mensahe sa aking telepono. Tumingin ako pababa. Isa itong text mula sa Liu Mansion. Ping-an, inisip ko buong gabi. Ang bagay na ito tungkol sa time machine ay masyadong kakaiba. Ganito, makipag-date ka muna kay Ruyan.
Siya ay pinalaki ko mula pagkabata, hindi naman siya walang damdamin sa'yo. Pinauwi ko na siya. Sa mga araw na ito, mag-date kayo ng marami. Kung hindi pa rin, bibitaw na ako. Ang bagay ng mga kabataan, hindi ko na pakikialaman. Tumingin ako sa mensahe, puno ng komplikadong damdamin. Hindi pa ako nakakabalik sa aking sarili. Malamig na nagsalita si Liruyan. Bumalik na ako para makipag-date sa'yo, magreklamo ka pa sa iba. Ibinuka ko ang aking bibig, gustong magpaliwanag, ngunit hindi ako binigyan ni Liruyan ng pagkakataon. Hinawakan niya ang aking pulso at diretsong hinila ako papasok ng sasakyan. Buong araw na date. Ang mukha ni Liruyan ay walang kahit anong ekspresyon. Sinamahan niya akong mamili sa mall. Nanood ng pelikula at pumunta pa sa amusement park. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging malamig. Parang ang kasama niya ay hindi asawa kundi isang kaaway. Sumunod ako sa kanya, ang puso ko ay parang may pumipiga, nahihirapang huminga. Gabi, umupo kami sa isang mamahaling restaurant para sa mga magkasintahan. Kumikislap ang kandila, mahina ang musika, ngunit ang atmosfera ay malamig na parang yelo. Hindi kumain si Liruyan ng kahit isang subo, umiinom lang siya ng alak. Sa wakas ay hindi ko na napigilan at sinabi, "Tigilan mo na ang pag-inom, masama ito sa kalusugan." Ibinaba ni Liruyan ang baso. Malamig na tumingin sa akin. Gusto ni tatay na magsama tayo ngayong gabi, ngunit ayaw ko. Kung malasing ako, wala nang problemang ito. Bumigat ang puso ko. Hindi na mamalayang kumuyom ang aking mga daliri. Ibinaba ko ang aking ulo, ang aking boses ay may pait. Hindi kita pinipilit. Ngumiti ng malamig si Liruyan, akala ko mabait ka ngayong mga araw. May kaunting konsensya sa'yo. Ngayon lang lumalabas na nagpapanggap ka lang. Hindi mo ipinapakita sa harap ko. Pero sa likod ay nagrereklamo ka sa tatay ko na hindi kita sinamahan, tama ba, Yeping An? Ang nakilala ko noon ay hindi ganito. Nagbago ka ba, o hindi kita nakilala mula pa noong una? Ibinaba ko ang aking ulo, hindi sumagot. Tahimik lang akong sumama sa kanya. Hanggang sa lasing na lasing siya, at si Liruyan ay lasing na halos hindi makatayo. Inalalayan ko siya pauwi at gumamit ng maraming lakas para maihatid siya sa kama. Nang gusto ko nang umalis, nadulas ang aking paa at bumagsak ako sa kanya, ang aming mga labi ay magkadikit. Natigilan ako, ngunit si Liruyan ay tila nakahanap ng daan para ilabas ang kanyang nararamdaman at marubdob niya akong hinalikan. "Ida, mahal ka ng ate mo, mahal na mahal." Ang kanyang boses ay paos, may bahid ng kalasingan, at ang aking puso ay tila piniga ng mahigpit. Sobrang sakit halos hindi ako makahinga. "Ah, Liruyan. Nagkakamali ka ng tao, hindi ako si Zangida." Nang akmang itulak ko siya palayo. Biglang may malakas na lagapak na narinig mula sa pintuan. Tumingala ako, at nakita ko si Zangida na nakatayo sa labas na putla ang mukha, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at sakit. "Ida, makinig ka, magpapaliwanag ako." Nang magsalita ako, tumakbo na si Zangida palayo. Gusto ko siyang habulin, ngunit mahigpit akong niyakap ni Liruyan. Hindi ako makagalaw. Ang lakas niya ay kahanga-hanga, nagpumiglas ako ng matagal. Bago ko na itulak siya palayo. Nang lumabas ako, wala na si Zangida. Ang puso ko ay tila may mabigat na bato, hindi ko alam kung anong bagyo ang darating bukas. Ngunit hindi ko inaasahan. Ang bagyong ito ay darating ng napakabilis. Hating gabi, biglang tumunog ang telepono ni Liruyan. Sinagot niya ang tawag, at kung anuman ang sinabi sa kabilang linya, biglang pumuti ang kanyang mukha. Matapos ibaba ang tawag, bigla siyang bumangon sa kama, ang boses ay may bahid ng panginginig. Nagpakamatay si Ida. Nakita niya ang halikan natin. Ang isip ko ay parang tinamaan ng kidlat, boom. Pagpapakamatay. Paano nangyari? Malinaw kong naalala. Noong nakaraang buhay, hindi sa oras na ito nagpakamatay si Zangida. Bakit napaaga? Ang kalasingan ni Liruyan ay agad na nawala. Tiningnan niya ako ng may galit, ang kanyang mga mata ay puno ng puot at sakit. "Ngayon, masaya ka na ba? Napansin mo na ba matagal na? Sinadya mo ba ito?" Iminulat ko ang aking bibig. Gustong magpaliwanag, ngunit hindi nakinig si Liruyan. Kinuha niya ang susi ng kotse at mabilis na lumabas ng pinto. Kahit na wala siyang oras para magsuot ng jacket. Nang habulin ko siya, papasok na siya sa sasakyan. Mabilis akong sumugod at kumapit sa bintana ng kotse. "Sasama ako." Malamig na tiningnan ako ni Liruyan. "Ano ang gagawin mo doon? Gusto mo bang saktan muli si Ida? Matagal mo na bang alam na gusto ko si Ida? Kaya ka pumunta sa tatay ko para magsumbong, at sadyang pinanood mo siya na makita tayong naghahalikan. Yeping An, kung may mangyari kay Ida, kapupuotan kita habang buhay." Pinagkibit ko ang aking mga ngipin. Sinabi ko ng dahan-dahan, "Liruyan, wala akong pagmamahal sa kanya. Pipilitin kong sumama dahil ang pagpapakamatay ni Zangida ngayon ay magdudulot ng matinding pagdurugo. At mauubos ang dugo sa blood bank. Pareho ang aming blood type at maililigtas ko siya." Noong nakaraang buhay, hindi na naghintay si Zangida ng dugo at namatay sa operating table. Ngunit ayaw makinig ni Liruyan at sinimulan na niya ang sasakyan. Nagalit ako at tumayo ako sa harap ng kotse. Hindi agad nakapagpreno si Liruyan at ako ay nabangga. Isang malakas na boom, ako ay inihagi sa hangin at bumagsak ng mariin sa lupa.
Bumaba si Liruyan sa kotse at sumigaw sa gulat, baliw ka ba? Sa gitna ng dugo, ako ay nakatayong pasuray-suray at matigas ang ulo na nagsabi. Isama mo ako. Sa wakas, sumuko si Liruyan at isinama niya ako sa ospital. Nakita niyang tama ang sinabi ko, si Zhang Yida ay nagdudugo ng malala at ang blood bank ay talagang ubos na. Mabilis akong lumapit sa nurse at sinabi, pareho ang aming blood type. Ako ang magdodonate. Nagulat ang nurse nang makita ang aking kalagayan at nagtanong. Naaksidente ka ba sa sasakyan? Napakahina mo, hindi ka pwedeng mag-donate ng dugo. Ngunit ipinilit ko, kaya ko. Kunin niyo ang aking dugo. Hindi ako mapigilan ng nurse, kaya sinimulan niya ang pagkuha ng dugo. Lalong namumutla ang aking mukha. Ngunit pinagkibit ko ang aking mga ngipin, walang imik. Sa kalagitnaan ng pagkuha, hindi napigilan ng nurse na sabihin, hindi ka na pwedeng mag-donate pa. Masasaktan ka. Ngunit namumula ang aking mga mata, at ang boses ko ay may pagpupumilit, hindi. Ipagpatuloy ang pagkuha. Kailangan niya ng dugo. Sa huli, humugot ako ng 1,000 kubiko sentimetro, halos mawalan na ako ng malay, at mabilis akong hinawakan ni Liuyan. May panginginig ang boses niya, bakit mo ginawa yan? Umiti ako ng mahina. Dahil ikaw ay napakahalaga sa akin, at siya ang taong mahal mo. Ang puso ni Liuyan ay biglang tumibok ng malakas, parang may humampa sa kanya ng mabigat. Tumingin siya sa akin na nasa kanyang mga bisig, at bumulwak sa kanyang dibdib ang isang masalimuot na damdamin sa unang pagkakataon. Muling sinuri ni Liuyan ang aking pag-ibig sa kanya, ang sigasig. Walang pigil, walang itinatago, kahit sa taong mahal niya. Ay handa niyang ibuwis ang sariling buhay, nang hindi humihingi ng anumang tugon mula sa kanya. Naalala niya ang mga nakaraang taon. Nang aking pagmamahal sa kanya, may bahid ng pagkakasala ang boses, nasaan ang tatay ko? Talagang hindi ikaw ang gumawa niyon. Umiling ako, mahina ang boses. Wala, higit sa sinuman, gusto kong maging masaya ka. Ang dibdib ni Liuyan ay parang may humahawak ng mahigpit. Magsasalita pa sana siya, ngunit nawalan na ako ng malay. Nang magising ako, natagpuan ko ang sarili ko sa isang silid ospital. Isang nurse ang pumasok upang ihanda ang aking gi. Agad kong tinanong ang nurse na iligtas ba si Zhang Yida. Tumango ang nurse. May bahid ng pagkadismaya sa tono, na save pero ang asawa mo ay talagang. Pinatawag ka para mag-donate ng dugo para sa kanyang kapatid, halos mamatay ka, pero siya ay abala pa rin sa pag-aalaga sa kanyang kapatid. Ngunit napangiti ako, isang ngiti na puno ng paglaya. Kinuha ko ang aking telepono. At nagpadala ng mensahe kay Liu Fu, dapat alam mo na ang pagpapakamatay ni Zhang Yida. Ako at si Liuyan ay magkasama ng ilang araw, pero hindi pa rin niya ako kayang mahalin. Makikipaghiwalay ako kay Liuyan. Tatay, hindi tiyuhin, dati mong sinabi. Gagawin ko ang lahat para sa kanila, sa lalong madaling panahon, babalik ang bahay ng Liu. Bahala na, hindi ko na pakikialaman, gawin nyo ang gusto nyo. Napabuntong hininga ako, puno ng kaluwagan ang puso ko. Lahat ng tatlong panghihinayang ni Liuyan ay natupad na. Tila nagbago na ang lahat ng wakas, at oras na para umalis ako. Sa mga nakaraang araw, hindi man lang ako binisita ni Liuyan kahit isang beses. Madalas kong marinig mula sa nurse ang tungkol sa maingat niyang pag-aalaga kay Zhang Yida. Pero hindi ako nagalit, sa halip ay ngumiti ako. Noong araw ng paglabas ko mula sa ospital, naayos na rin ang sertipiko ng diborsyo. Nag-text ako sa aking mga magulang, sinabihan silang pumunta muna sa airport. Ako mismo ay umuwi para kumuha ng huling mga gamit. Pagsapit ng gabi, malapit na akong matapos mag-impake. Dumating si Liuyan. Nang makita niyang nag-aayos ako ng gamit, nagulat siya. Alam mo na ba na gusto kitang paalisin? Natigilan ako. Ano? Bihira ang lambing sa boses ni Liuyan. Maaari nang lumabas si Ida sa ospital, pero mahina pa ang katawan niya. Gusto ko siyang dalhin dito para manirahan ng ilang sandali, ngunit narito ka, baka masaktan siya. Kaya gusto kong pumunta ka sa villa sa hilagang bahagi ng syudad para manirahan sandali. Natigilan ako. Pagkatapos ay tumango. CJ, hindi inaasahan ni Liuyan na sasang-ayon ako ng ganoon kadali. Saka lang niya napagtanto, sobra ba akong mapagbigay? Alam niyang si Zhang Yida ang mahal ko. Gaano niya kaya ako kamahal para hindi makipag-away sa ganitong sitwasyon, mag-donate pa ng dugo para iligtas si Zhang Yida? Kahit nakusang loob akong umalis, sa pagkalito ko, nakaimpake na ang aking mga gamit. Nabalik si Liuyan sa sarili, kinuha ang aking bagahe, isasama kita. Gumalaw ang aking mga labi, parang may sasabihin, ngunit sa huli ay hindi ko na sinabi. Mahina kong sabi, tara na. Sa daan. Tahimik kaming dalawa hanggang sa tumawag si Zhang Yida, sinabing nasunog siya ng mainit na tubig. Agad na nag-alala ang mukha ni Liuyan. Pinanood ko ang kanyang mahahabang daliri na nagmamadaling kumatok sa manibela, mahina kong sinabi. Pumunta ka sa kanya, kaya ko na mag-isa. Muli niyang nasaksihan ang aking pagiging mapagbigay. Ngunit hindi alam kung bakit, may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Tumango siya. At nang bumaba ako ng sasakyan, tinawag niya ako, Ping-an, dahil kasal na tayo. Susubukan kong kalimutan si Zhang Yida, at pagkatapos ay mabubuhay tayo ng maayos. Mananatili ka sa villa sa hilagang bayan nang hindi hihigit sa 1 buwan. Sa panahong ito, hindi mo na kailangang tumawag sa akin.
Pagdating ng oras, ako mismo ang susundo sa'yo. Hindi ako sumagot, tahimik na bumaba ng sasakyan. Bago umalis, iniwan ko ang isa pang sertipiko ng diborsyo sa sasakyan. Nagmamadaling pumunta si Liuyan kay Zhang Yida, pinaandar ang sasakyan nang hindi na naghintay. Hindi niya napansin ang sertipiko sa kotse. Pinanood ko ang papalayong sasakyan, mahina akong ngumiti. Pasensya na, naiintindihan ko, Liuyan, hindi mo kayang pakawalan si Zhang Yida. Hindi na rin ako babalik. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay makukuha mo na ang iyong nais. Bitawan ko na ang lahat at pinatawad ko na rin siya. Sa pag-alis na ito, ay walang hanggang paalam. Sumakay ako ng bagong taxi at dumiretso sa paliparan. Nang dumaan ang sasakyan sa isang tulay, hinubad ko ang singsing sa kasal at inihagis sa labas ng bintana. Ang singsing ay gumuhit ng isang arko sa hangin na wala sa dilim. Sa ospital, si Liuyan ay nagmamadaling tumakbo patungo sa silid ng pasyente. Nakita niyang umiiyak si Zhang Yida, hindi na niya ininda ang iba at agad siyang sumugod. Hinawakan niya ang kamay ni Zhang Yida na may pagkabalisa sa mukha. Yida, ano ang lagay mo? Tumingin si Zhang Yida sa kanyang mukha pagkatapos ay umiling at tumalikod. Bakit ka pumunta? Hindi mo ba ako gusto na? Nang marinig ito ni Liuyan, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kamay. Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Paano ko magagawang hindi ka gusto? Biglang umiyak si Zhang Yida, niyakap ang kanyang baywang. Sabi mo babalik ka agad. Bakit ang tagal mo? Akala ko talaga ayaw mo na sa akin. Niyakap siya ni Liuyan at matyagang inalo. Kahit naiwan ka ng buong mundo, hindi ko bibitawan ang kamay mo. Noon lamang napahinto sa pag-iyak si Zhang Yida at napangiti. Agad niyang iniunat ang kamay. Totoo ba? Sige, mangako tayo. Sige, sabi ni Liuyan na puno ng pagmamahal, iniunat ang daliri at isinabit ang kanyang kamay. Sa mga sumunod na araw, upang patunayan ang kanyang pangako, hindi lisanin ni Liuyan si Zhang Yida kahit isang saglit. Ihihihip niya ang mainit na lugaw para lumamig, pagkatapos ay isusubo sa bibig ni Zhang Yida. Kapag maganda ang panahon, itutulak niya ito sa hardin para mamasyal. Kahit sa mga gabing may kulog, kukumutan niya ito at aalagaan hanggang makatulog. Dahil dito, nalaman ng buong ospital na sa E-ward sa itaas ay may isang asawang mahal ang kanyang asawa. Ngunit may mga nurse na nakakita ng lumang balita na bumulong. Naalala ko, hindi ganito ang itsura ng asawa ni Ilyu. Hindi pa natatapos ang salita. Ay pinagsabihan ng head nurse, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Habang nagbubulungan ang ilang nurse, si Liuyan ay kasalukuyang tinutulungang maglakad si Zhang Yida. Nang marinig ito ni Zhang Yida, agad na pumula ang kanyang mga mata. Nagpupumilit siyang kumawala sa kamay ni Liuyan at tumakbo patungo sa silid. Yida! Natakot si Liuyan na baka may gawin siya at otomatikong gustong tumakbo, ngunit parang may naalala. Bigla siyang huminto. Malamig ang tingin niyang tiningnan ang mga tao sa silid pagkatapos ay tumingin sa head nurse. Ayaw ko nang makarinig ng kahit anong walang kwentang sinasabi ng mga taong walang kinalaman dito. Sa sinabi niyang ito, ilang nurse ang natakot at nahulog sa sahig, puno ng kawalan ng pag-asa. Hindi na pinansin ni Liuyan. Tumayo siya sa labas ng pinto ng silid ni Zhang Yida at paulit-ulit na kumatok. Yida, makinig ka. Papasukin mo ako, please. Dahil sa sinabi ng nurse kanina, ikinulong siya ni Zhang Yida sa labas ng pinto. At tiyak na ayaw siyang papasukin. Hindi na, ate. Tayo ay magkapatid pa rin. Masyadong malapit ay may masasabi ang mga tao. Umalis ka na lang. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Ang malungkot na boses ni Zhang Yida ay lumabas sa pinto. Narinig ito ni Liuyan at sumakit ang kanyang puso. Yida, anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi naman tayo eh. Ngunit nang halos masabi na niya ito, tila may naalala siya. At napahinto. Hindi ba sila magkapatid? Dati, kahit magkapatid. Hindi pa kasal ang lalaki at hindi pa kasal ang babae, kaya maaari pa silang magsama. Ngayon, kasal na siya sa akin. Kaya si Zhang Yida ay maaari na lamang maging kapatid niya. Mapait na umiti si Liuyan, binitawan ang kamay at naghanda ng umalis. Biglang may malakas na ingay mula sa loob ng pinto. Nagulat siya, sinipa ang pinto at sumugod. Yida! Sa loob ng silid, nakaupo si Zhang Yida na walang kibo sa kama. Sa ilalim ng kama ay may basag na baso. Nang makita ito ni Liuyan, lumakas ang pintig ng kanyang puso. Mabilis siyang humakbang palapit. Kinuha ang kamay ni Zhang Yida at maingat na sinuri. Nang matiyak na hindi ito nasaktan, napabuntong hininga si Liuyan. Buti na lang hindi ka nasaktan. Muli siyang niyakap ni Zhang Yida sa baywang at umiyak ng may hinanakit. Ano ang gagawin ko? Kapag wala ka, wala akong magawa. Noon lamang nalaman ni Liuyan kung ano ang sinusubukan niyang gawin kanina. Tinapik niya ang likod nito. Kung hindi mo kaya, huwag mong gawin. Nandito ako, lagi kitang aalagaan. Noon lamang napangiti si Zhang Yida ng may kasiyahan. Sa araw na lumabas si Zhang Yida sa ospital, espesyal siyang isinundo ni Liuyan pauwi sa kanilang bahay kasal. Ngunit nang ihinto na ang sasakyan, ayaw bumaba ni Zhang Yida. Nag-aalala siyang tumingin kay Liuyan. Ate, baka huwag na lang. Kayo ay mag-asawa. Tiyak nagagawa kayo ng mga intimate na bagay. Ako na isang tagalabas, hindi maganda na nandito. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Zhang Yida, alam na ni Liuyan kung ano ang kanyang ikinababahala.
Bahagya siyang tumawa at hinila siya palabas ng kotse. Anong ibig sabihin ng tagalabas? Ikaw ang pinakamalapit sa akin. Bukod pa rito, lilipat na siya sa villa sa hilaga ng lungsod, hindi kanya abalahin sa iyong pagpapahinga. Nagulat si Zhang Yida. Noong una ay sinabi lang niya yon ng basta-basta, hindi niya inakalang talagang ipapalayas ako ni Liu Ruyan. Nakikita ang hindi maitatagong pagmamahal sa kanyang mga mata, lalong naging mayabang si Zhang Yida. Yeping An. Kahit na asawa mo siya, sa huli hindi niya ako matatalo. Pinigilan ni Zhang Yida ang kanyang pagmamalaki sa kanyang mga labi. Nagkunwari siyang nag-aalala, hindi ba siya magagalit? Magagalit? Tumigil si Liu Ruyan sa kanyang paglakad. Ako ay laging mabait at mahinahon, hindi ako nakikipag-away sa iba. Sa mga nakaraang araw, iniwan niya ako ng maraming beses para sa iyo, hindi mo naman ako nakitang nagalit. Kahit na pinaalis ako, wala akong sinabi. Kahit na agad kong inayos ang aking mga bagahe. Hindi siya magagalit, manatili ka lang dito ng payapa. Hating gabi, si Zhang Yida ay mahimbing na natutulog. Maingat na hinugot ni Liu Ruyan ang kanyang braso at tahimik na lumabas sa guest room. Noong nasa ospital, hindi niya pinansin ang mga detalye at natulog sa iisang kama kasama si Zhang Yida. Pagkatapos ng lahat, si Zhang Yida ay kanyang kapatid na lalaki, natural lang na alagaan ng ate ang kapatid. Ngunit pagbalik sa kasalang bahay, bigla siyang nakaramdam ng pagkabalisa at sa huli ay bumalik sa aking silid tulugan. Hating gabi, madilim sa labas ng bintana, tanging isang mahinang ilaw ang nagbibigay liwanag sa gilid ng mukha ni Liu Ruyan. Paulit-ulit siyang nagpabalik-balik, hindi makatulog. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, naaalala niya. Hindi ba magagalit si Yeping An? Kung gaano siya katiyak noong sumagot siya, ganoon siya kawalang katiyakan ngayon. Sa wakas, kinuha niya ang kanyang telepono at nakita ang walang laman na mga mensahe. Ang chatbox at tawag sa kasaysayan, bigla siyang natigilan. Paano nangyari ito? Paulit-ulit siyang lumabas, pumindot, at nag-refresh ng kanyang telepono ng maraming beses. Wala pa ring text o tawag mula sa akin. Kahit na sinabi niya sa akin na huwag tumawag sa kanya. Ngunit sumunod ako ng ganoon, walang tawag, walang text. Inihiga ni Liu Ruyan ang telepono sa kanyang dibdib at sumulyap sa labas ng bintana. Ang kanyang puso ngayon ay hindi maipaliwanag na nababagabag. Sa mga sumunod na araw, tinanggal ni Liu Ruyan ang kanyang trabaho. Hindi rin siya dumalo sa anumang pagtitipon o sosyal na gawain, buong puso niyang inalagaan si Zhang Yida. Ang mga shareholder ay patuloy na nagrereklamo. May ilan na nagreklamo kay Father Liu. Inaasahan ni Liu Ruyan na pagagalitan siya ng kanyang ama, ngunit walang nangyari. Ito ay nagpamangha sa kanya, ngunit wala siyang panahon upang pag-isipan ito. Ilang araw ang nakalipas. Si Zhang Yida ay nagnais ng isang kulay rosas na hiyas. Dahil ito ay pribadong koleksyon, malaki ang pagsisikap ni Liu Ruyan. Bago makuha ang hiyas na yon, ngayon ay araw ng pagkuha. Masaya si Zhang Yida nang makita ang hiyas. Upang itugma sa hiyas, namili siya ng mga aksesorya sa bahay ng kolektor. Umupo ako sa tabi ng sopa upang samahan siya. Marahil ay walang magawa, kinuha ni Liu Ruyan ang kanyang telepono upang magtrabaho. Noon ay lumabas ang isang text. Agad niyang inakala na ito ay mula sa akin, mabilis niyang binuksan ito, ngunit natuklasan na ito ay isang spam na mensahe. Ipinikit ni Liu Ruyan ang kanyang mga mata. Pumasok muli siya sa aming chatbox, ito ay walang laman pa rin. Matagal siyang natigilan. Sa kanyang alaala, naghanap siya ng matagal, ngunit wala siyang nakitang pagkakataon na nakalimutan ko siyang textan. Mula noong ako ay nasa junior high school at nagkaroon ng sariling telepono, araw-araw ay nagte-text ako sa kanya ng maraming beses. Kahit na simple ang mga text, lahat ay nagpapakita ng aking pagmamalasakit sa kanya. Bakit ka sumusunod ng ganoon? Sinabihan kitang huwag tumawag, hindi ka tumawag. Sinabihan kitang huwag mag-text, hindi ka nag-text. Ang lumalalang pananabik ay dumaloy na parang alon sa kanyang puso. Hindi na napigilan ni Liu Ruyan ang sarili. Tumayo siya at lumabas. Noon, si Zhang Yida ay may hawak na tig-isang kurbata sa bawat kamay. Bumaling siya at tumingin ng may pag-asa sa kanya. Ate, saan ka pupunta? Bumalik si Liu Ruyan, mabilis na inilapag ang telepono sa tabi, at nagtanong. Kumusta? Napili mo na ba? Nagkunwaring nahihirapan si Zhang Yida. Pero pareho ko silang gusto. Ano ang gagawin ko? Walang sinabi si Liu Ruyan. Diretso niyang kinuha ang mga kurbata mula sa kanyang kamay. Ako ang magbabayad. Si Zhang Yida ay puno ng kaligayahan habang pinapanood siyang umalis. Bigla niyang nakita ang aming blangkong chatbox. Matagal na tinitigan ni Zhang Yida ang telepono, at isang kislap ng selos ang lumitaw sa kanyang mga mata. Bulong niya sa sarili, Yeping An, dahil umalis ka na ni. Bakit mo pa siya ginugulo? Hindi mahalaga, hindi kita papayagang bumalik. Pagkatapos, kinuha ni Zhang Yida ang kanyang sariling telepono at tumawag. Sunugin ang villa sa hilaga ng lungsod. Hating gabi, si Zhang Yida ay gaya ng dati ay nakikipagkulitan kay Liu Ruyan. Ngunit naalala ni Liu Ruyan ang blangkong text na nakita niya kanina, at lalong lumaki ang kanyang pagkakasala sa akin. Pinigilan niya ang kanyang pananabik sa akin.
Pagkatapos pasiglahin si Zhang Yida na matulog, palihim siyang nagmaneho patungo sa villa sa hilagang bahagi ng lungsod, hindi niya alam. Sa sandaling umalis siya, may isang tao na lumitaw sa balkonahe ng ikatlong palapag, pinagmamasdan ang sasakyan na nawawala sa malayo. Itinaas ni Zhang Yida ang telepono at tinawag, nagsimula na bang sunugin? Malapit na. Ang kabilang dulo ay nagbigay ng tiyak na sagot. Ngumiti si Zhang Yida ng isang malupit na ngiti, pagkatapos ay bumaba at nagmaneho patungo sa hilagang bahagi ng lungsod. Sa daan patungo sa hilaga, unti-unting huminahon ang kalooban ni Liu Ruyan dahil sa malamig na hangin. Tila naiintindihan niya kung bakit hindi ko siya kinontak. Noong una ay pinatira ako sa villa sa hilaga sa loob ng isang buwan, at sinabing darating siya pagkatapos ng takdang panahon. Ngunit matagal nang nakalabas si Zhang Yida sa ospital. Hindi niya tinupad ang pangako. Kahit hindi ako magalit, mabibigo pa rin ako. Kaya hindi ko na siya kinontak. Pag-iisip tungkol dito, unti-unting kumalas ang kunot ng noo ni Liu Ruyan. Mas pinatindi pa niya ang pagtapak sa gas pedal. Okay lang, pagkakita kay Ping An ay humingi ako ng tawad ng maayos. Tiyak na patatawarin niya ako. Di nagtagal, huminto ang sasakyan ni Liu Ruyan sa kalagitnaan ng bundok kung saan matatagpuan ang villa. Mula sa dulo ng kalsada hanggang sa villa ay isang hagdan na lang. Sa isip na makikita ko na siya agad, binilisan ni Liu Ruyan ang kanyang mga hakbang. Ngunit nang tumuntong siya sa huling baitang, ang tanawin sa harap niya ay nagpatigil sa kanya. Ang buong kalangitan ay halos nagniningas sa apoy. Ang makapal na usok ay may dalang mga pira-piraso na lumilipad sa paligid. Blanko ang kanyang utak, iniisip lamang na nasa loob pa ako. Ping An, walang pag-aalinlangan na susugod si Liu Ruyan sa loob. Pumutok. Isang matinding pagsabog ang naganap. Ang mga durog at piraso ay lumipad tulad ng mga palaso. Nakita ito ng mga kapitbahay na dumating. Agad silang humarang sa kanya. Miss Liu, kumalma ka. Kung papasok ka, mamamatay ka. Tumawag na kami ng pulis, darating na ang mga rescuer. Pula ang mga mata ni Liu Ruyan, matigas na nakatitig sa apoy. Bitawan mo ako. Nasa loob pa ang asawa ko. Habang nagsasalita, pilit siyang nakikipaglaban upang makalaya sa pagkakahawak ng mga tao. Sumusugod sa malaking apoy. Miss Liu, huwag pumasok. Walang tao sa loob. Ang mga salitang ito ay parang isang martilyo, pinatigil si Liu Ruyan sa kanyang kinatatayuan. Matigas niyang iniikot ang ulo, nanginginig ang boses. Ano ang sinabi mo? Di nagtagal, dumating ang mga rescuer at pinatay ang apoy. Ang mga guho ay umuusok. Ang mga rescuer ay may kasamang aso na naghahanap ng mahahalagang bagay. Inilapag nila ang mga hindi nasunog na mamahaling gamit. Nang maayos sa harap ni Liu Ruyan, kumpirmado muli na walang tao sa loob. Si Liu Ruyan ay nakatayo lamang na parang estatwa. Wala na siyang naririnig. Sa kanyang tainga ay tanging ang sinabi ng rescuer. Wala talagang tao sa loob. Habang nakakaramdam ng kaginhawahan, puno rin ng tanong ang kanyang puso. Tandang-tanda niya na siya mismo ang naghatid sa akin dito. Kahit na iniwan niya ako sa gitna dahil kay Zhang Yida, ayon sa aking ugali. Dapat nandito pa rin ako. Ngunit ngayon nasaan na siya? Saan siya nagpunta? Pag-iisip tungkol dito, hindi na pinansin ni Liu Ruyan ang iba at tatakbo na pababa ng bundok. Sa oras na yon, si Ping An ay paakyat ng bundok. Tumigil ka! Saan ka pupunta? Ang dumating ay si Liu Fu, kasama sina Zhang Yida at ang ina ni Liu. Palabas, nang marinig ang sinabi ni Liu Fu, kumalma na siya. Mahinahong sabi ni Liu Ruyan, hahanapin ko si Ping An. Pagkatapos ay bababa na siya ng bundok. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Liu Fu ay nagpatigil sa kanya. Huwag mo nang hanapin. Umalis na siya kasama ng kanyang mga magulang papuntang ibang bansa. Ang balitang ito ay parang kulog sa maaraw na araw, nahilo si Liu Ruyan. Makalipas ang ilang saglit ay nabawi niya ang kanyang tinig. Tatay, ano ang sinabi niyo? Tumingin si Liu Fu sa kanya at bumuntong hininga. Noong una akong nakiusap kay Liu Fu pagkatapos ng lahat. Sinabi ko sa kanya na kapag dumating na ang visa, aalis agad kami ng kanyang mga magulang. Bago siya umalis, espesyal niya akong pinakiusapan ng isang bagay, pagkatapos niyang hiwalayan ka, tulutan kayo ni Zhang Yida. Ang sinabi ni Liu Fu ay parang kulog na pumutok sa tainga ni Liu Ruyan. Pakiramdam niya ay tahimik na ang buong mundo. Wala na siyang naririnig. Ha, sino ang makikipaghiwalay kanino? Nanginginig ang labi ni Liu Ruyan, halos hindi niya marinig ang sarili niyang sinasabi. Blanko ang kanyang utak. Parang may hindi nakikitang kamay na mahigpit na pumipiga sa kanyang puso, naging mabilis at mahirap ang paghinga. Impossible, impossible. Tiyak na niloloko niya ako. Mahal ko siya ng napakaraming taon, bakit bigla siyang makikipaghiwalay? Tiyak na niloloko niya ako. Noong araw na ihatid niya ako sa villa sa Hilaga, sumang-ayon akong maghintay sa kanya. Pero ilang sandali lang, makikipaghiwalay na. Mabilis na umangat at bumaba ang dibdib ni Liu Ruyan, parang may malaking bato na nakaipit sa kanyang puso, pinahihirapan siyang huminga. Mahigpit niyang hinawakan ang rehas, namumuti ang kanyang mga daliri, parang ito lang ang tanging bagay na kaya niyang hawakan. Kung ikukumpara sa kanyang pagkabigla, mas kalmado ang ina at anak na Liu. Noon pa man ay naisip na ng ina ni Liu na para sa kanyang anak. At kasama si Liu Yan, ngunit dahil sa kanilang magkaibang antas sa lipunan, napilitan silang sumuko.
Ngayon ay pumayag na ang pamilya Liu, ngunit nang makita ang reaksyon ni Liuyan at Zhang Yida, may lihim siyang pag-aalala. Ang kasal na ito ay tila hindi ganoon kasimple, at si Zhang Yida sa tabi ay puno ng labis na kagalakan, hindi niya inaasahan na ako ay ganito. Sa totoo lang, inakala ko na kailangan pang maghirap para makasama si Liuyan. Hindi ko inaasahan na ako mismo ang mauuna. Sa pag-isip nito, masayang yakap ni Zhang Yida si Liuyan at sumigaw. Napakaganda, Liuyan, sa wakas ay magkasama na tayo. Pagkatapos sabihin, hindi niya pinansin ang mga magulang ni Liu na naroon at yuyuko na para halikan siya. Ngunit itinulak siya ni Liuyan, naguguluhan si Zhang Yida. Para bang hindi narinig ni Liuyan ang sinabi ni Zhang Yida, patuloy lang siyang umiling at nagsasabing hindi siya naniniwala. Tahimik na pinanood ni Tatay Liu ang reaksyon ni Liuyan at Zhang Yida, bigla niyang naalala ang mga sinabi ko dati. Sa kaunting pagmamasid, malinaw na makikita ang pagmamahala ni Liuyan at Zhang Yida. Ngayon ay tila totoo nga, sayang lang ang isang mabuting tao tulad ko. Sa nakikitang reaksyon ng kanyang anak, hindi na nagsalita pa si Tatay Liu, kinuha na lang ang pinirmahang kasunduan ng diborsyo. Binaliktad sa huling pahina, pinirmahan na lahat, may selyo na rin. Paano ka pa niya malilinlang? Nakatitig si Liuyan sa nasa harap niya, ang mga pangalan naming dalawa. Ang kasunduan ng diborsyo, sa wakas ay kinuha niya ito ng may panginginig, ang kanyang daliri ay hinahaplos ang dalawang pangalan. Ngunit hindi niya maalis ang mga pangalang ito, paano ito nangyari? Si Liuyan ay laging maingat. Hindi siya basta pumipirma sa mga dokumento, paano siya pumirma sa kasunduan ng diborsyo? Lumipad ang kanyang isip. Naalala niya na sa gabi ng kasal, may bumulong sa kanyang tainga na kung pumirma siya. Hindi na maghahanap ng iba ang kabilang panig, noong panahong iyon ay lasing na lasing siya, naisip niya na huwag hayaang maghanap si Zhang Yida ng iba. Kaya pumirma siya, ngayon lang niya naintindihan na yon ang paraan ko para mapapirmahan siya sa diborsyo. Pinunit niya ito, ang mga pira-pirasong papel ay lumipad sa hangin, tiningnan ni Liuyan si Tatay Liu. Sinabi niya bawat salita, ang kasunduan ng diborsyo na ito ay pinirmahan ko nang hindi ko alam. Hindi ko ito tinatanggap, marahil ay inaasahan na ni Tatay Liu ang ganitong reaksyon ni Liuyan. Diretso siyang naglabas ng isang bagong sertipiko ng diborsyo, kahit tanggapin mo o hindi. Hiwalay na kayo, ito ay nakuha ko mula sa iyong kotse, ilang araw na. Hindi mo man lang ito tiningnan, ang dokumentong may selyo ng gobyerno ay parang isang espada. Diretso itong sumugat kay Liuyan, gusto niyang iwasan ang sertipiko ng diborsyo, ngunit nang hina ang kanyang mga binti. Muntik na siyang matumba, hinawakan niya ang rehas at pinilit na tumayo. Kailangan niyang hanapin ako, kailangan niya akong makita agad, iisa lang ang nasa isip niya. Ayaw niyang makipaghiwalay sa akin, talagang hindi, walang pakialam siyang bumaba ng bundok. Unti-unting sumikat ang araw, ang mainit na sikat ng araw ay bumagsak sa mundo, ngunit ang mundo ni Liuyan ay nagbago na. Sa unang araw na malaman niyang umalis ako, matapos ang ilang araw, sa wakas ay naglakas loob si Liuyan na. Tumawag sa akin, ang windshield ay humaharang sa kanyang paningin, ngunit nakikita pa rin ang araw sa langit. Unti-unting nilalamon ng mga ulap, ang langit ay nagdidilim at ang puso ni Liuyan. Tulad ng langit, unti-unting lumulubog, hindi ko sinagot ang kanyang tawag. Wala kahit isa, huminga ng malalim si Liuyan, tumawag sa aking ama at ina. Ngunit wala ring sumasagot, unti-unting pinisil ni Liuyan ang kanyang kamay sa manibela. Sinimulan niyang tawagan ang aking mga kaibigan, kakilala, maging ang dati kong guro. Mga kaklase, ngunit walang makapagsabi sa kanya. Kung saan ako pumunta, sa ikalawang araw na malaman niyang umalis ako, bumalik si Liuyan sa aming bahay kasal. Binuksan ang aking opisina, umaasa na makahanap ng mga bakas, sa wakas. Matapos saliksikin ang bawat sulok ng opisina, natagpuan niya ang bote ng mga pangarap ko noon, may isang tiklop na maliit na bituin sa loob. Binuksan niya, natagpuan ang aking isinulat na pangarap, sana isang araw. Makasama ang taong gusto ko sa New Zealand, sa ikatlong araw na malaman niyang umalis ako, sumakay si Liuyan ng eroplano papuntang New Zealand. Ngunit hinanap niya ang buong New Zealand, wala akong nakita, hindi siya sumuko. Hinanap niya ang buong Europa, wala pa rin akong bakas, noong siya ay sasakay na. Sa eroplano papuntang Amerika, sa pilitan siyang pinabalik ni Tatay Liu sa isang tawag. Ano ba talaga ang iniisip mo? Tumingin si Tatay Liu sa kanyang anak na mukhang pagod at may pulang mga mata. Mahabang buntong hininga. Noong una, sinisi mo ako sa paghihiwalay sa iyo at kay Zhang Yida, at pinilit kang pakasalan ang hindi mo mahal na si Ye Ping-an. Ngayon, bumalik na sa dati ang lahat. Nakipagdiborsyo si Ping-an sa iyo at umalis ng bansa. Ako at si Hii ay hindi natutol sa relasyon mo at ni Zhang Yida. Ano ba ang ginagawa mo ngayon? Huwag mong sabihin sa akin na pagkatapos umalis ni Ping-an, nagustuhan mo siya. Si Liu Ruyan, na ang ulo ay nahihilo, ay narinig lamang ang huling salita ng kanyang ama, gusto ko si Ye Ping-an. Paano yon magiging posible? Bagamat magkaibigan kaming lumaki ni Liu Ruyan mula pagkabata, ang kanyang puso ay laging para kay Zhang Yida. Kung hindi dahil sa paglabas ng kanilang relasyon, hindi siya kailanman magkakaroon ng mas malalim na ugnayan sa akin. Kaya kahit na kami ay nagpakasal, hindi niya ako nagustuhan kailanman. Tulad ng bago ang kasal.
Paulit-ulit niya akong iniwan para hanapin si Zhang Yida. May isang kaibigan na hindi na nakatiis at tinanong siya kung hindi siya natatakot na magalit ako. Magalit? Wala man lang siyang problema na inaabala ako dahil sa kasal. Wala akong karapatang magalit. Nang magreklamo ako kay Padre Liu, nasaktan si Zhang Yida at nagtangkang magpakamatay. Sa unang pagkakataon, nagalit siya sa akin. Noon, may kaibigan na tumawag at pinayuhan siya, kahit paano mag-asawa kayo. Kung magalit siya sa'yo, paano kung umalis siya? Ngunit si Liu Ruyan ay walang pakialam, iniisip na mahal ko siya ng husto. At hindi ako kailanman alis. Ganyan siya kumpiyansa hanggang sa ibigay ni Padre Liu sa kanya ang sertipiko ng diborsyo. Hanggang sa hinanap niya ako ng matagal nang wala akong paramdam. Hanggang sa mga panaginip niya nitong mga nakaraang araw. Napuno ng aking anyo. Hanggang sa ginising siya ni Padre Liu. Tumingin si Liu Ruyan sa screen ng kanyang telepono. Kung saan naroon ang aming wedding photo. Iyon din ang larawang paulit-ulit niyang pinupunasan nang pumasok siya sa aking opisina. Sa hindi malamang dahilan, ginawa niyang wallpaper ang larawang iyon. Sa sandaling iyon, habang tinitingnan ang aking nakangiting mukha sa larawan, unti-unting lumitaw ang sagot na matagal na niyang binabaliwala, gusto niya si Yeping An. Tiningnan ni Padre Liu si Liu Ruyan, mumisi. At si Zhang Yida. Hindi mo siya gusto. Ang sagot na dati niyang kayang sabihin agad, ngayon ay hindi niya masabi. Dahil si Zhang Yida ay pumasok sa kanyang buhay bago ako, kaya si Liu Ruyan ay may espesyal na atensyon kay Zhang Yida. Sa paglipas ng panahon, ang atensyong ito ay naging isang kakaibang pagnanais na angkinin. Kapag si Zhang Yida ay may blind date o date sa ibang babae, si Liu Ruyan ay biglang nagagalit. Parang may nagnanakaw ng kanyang itinatanging kayamanan. Kaya paulit-ulit niyang inaagaw si Zhang Yida. Pabalik, akala niya ito ay pag-ibig hanggang sa nakilala niya ako. Hanggang sa bigla akong nakipagdiborsyo at umalis ng bansa, hindi na niya ako mahanap. Noon lamang naintindihan ni Liu Ruyan kung ano ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig ay ang paghahanap niya sa akin ng baliw sa buong mundo. Ang pag-ibig ay pagkatapos kong umalis. Ang kanyang dibdib ay parang naging isang butas, walang laman. Nagkakaroon pa siya ng mga guni-guni. Parang sa bawat paglingon, makikita niya akong papalapit sa kanya. Gusto niya ako, may sakit siya sa pangulila. Mukhang alam ko na kung sino talaga ang gusto ko. Biglang bumukas ang pinto, pumasok si Zhang Yida na may pulang mga mata. Mumisi, kapatid, hindi siya makapaniwala na ang salitang iyon ay lalabas sa bibig ng babaeng minahal niya ng maraming taon. Noong una, mahal na mahal siya ni Liu Ruyan. Kahit na lahat ay nagpapaalala na magkapatid sila, lagi niyang itinatama. Sinasabi na sila ay magkasintahan na hindi pwedeng magkasama. Sinabi pa niya sa kanya maliban sa titulo. Lahat ay maibibigay ko sa'yo. Seryoso si Liu Ruyan nang sabihin iyon, kaya ibinigay ni Zhang Yida ang kanyang buong puso. At lahat ng pagmamahal sa kanya. Ngayon, kusang sinabi niya na ituturing lang siyang kapatid. Haha, napatawa si Zhang Yida hanggang sa lumuha. Kapatid? Nang makita ang kanyang anak na sobrang baliw, takot na takot siya at hinila ito. Ngunit si Padre Liu ay unang tumayo. At iniwan si Inang Liu. Sarili mong gulo, sarili mong solusyonan. Pumutok. Mahigpit na sumara ang pinto ng silid. Sa walang laman na silid, umiiyak si Zhang Yida habang nakatingin sa tahimik na si Liu Ruyan. Parang sasabog ang kanyang puso sa sakit. Napaisip siya, ang mga taon ng kanyang kabataan na ginugol kay Liu Ruyan. Lahat ba yon ay nasayang? Alam niya dahil sa kanilang relasyon. Hindi sila kailanman magiging magkasama ng hayad. Ngunit okay lang kaya niyang magtiis. Basta mahal siya ni Liu Ruyan, siya lang ang mahal. Kaya't masaya siya sa tuwing sinisira niya ang kanyang mga blind date. Masaya siya sa tuwing inaagaw siya nito mula sa ibang lalaki, at masaya siya na iniwan nito ang bagong asawa para samahan siya. Akala niya magpapatuloy ito. Hanggang sa dumating ang balita na bigla akong nakipagdiborsyo at umalis ng bansa. Puno siya ng tuwa, iniisip na sa wakas ay magkasama na sila ni Liu Ruyan magpakailanman. Ngunit hindi niya inasahan na ituturing siya ni Liu Ruyan na kapatid at magugustuhan ako. Hindi pwede, talagang hindi. Si Liu Ruyan ay dapat na sa kanya lamang. Kung paano nila nalutas ang problema nila ni Zhang Yida noong araw na yon, hindi alam ni Padre Liu. Sa gabing iyon lamang, bigla niyang narinig mula sa silid ni Liu Ruyan ang isang tao na natumba na may suot na sirang damit. Umiyak ng nakayuko. Kinabukasan, kumalat sa buong lungsod ang balita na ang anak na babae ng pamilya Liu ay magpapakasal sa kanyang kapatid sa ama. Ang kasal ni Liu Ruyan at Yeping An ay naging katatawanan sa buong bilog. Sa silid aklatan. Sinira ni Liu Ruyan ang lahat ng gamit sa silid, sobrang sama ng mukha. Alam niyang nabigo ang paglagay ni Zhang Yida ng gamot sa akin. Bakit mo pa ako pinilit na pakasalan siya? Hindi siya tiningnan ni Padre Liu, mahinahon ang tono. Naglihi ka na sa isang lalaki, huwag mo nang saktan ang puso ng isa pa, Liu Ruyan. Matanda na rin si Itay, gusto lang makita kang may sariling pamilya. Hindi na apektuhan si Liu Ruyan sa mga sinabi ni Padre Liu. Tiningnan niya ang kanyang ama ng matagal, pagkatapos ay binagsak ang pinto. Ang tanging asawang aking kinikilala ay si Ping An lamang.
Ang tsismis tungkol sa pamilya Liu ay umabot sa pamilya Ye sa kabilang dulo ng karagatan. Nang marinig na sina Liu Ruyan at Zhang Yida ay magpapakasal, labis na nagulat ang aking ama at ina. Matagal bago naintindihan ng aking ina. Kaya noong una, sinabi mo, Ping-an, na may ibang laman ang kanyang puso. Si Zhang Yida. Matagal ko nang alam ang tungkol kina Liu Ruyan at Zhang Yida, mahinahon akong tumango. Pumalakpak, galit na pinalo ng aking ama ang mesa. Buti ka pa, pamilya Liu. Sinabi ko na nga ba kung bakit nagmamadaling pumunta sa atin ang pamilya Liu noon, gusto palang gamitin ang ating anak para takpan ang kahihiyan nila. Sumeryoso rin ang mukha ng aking ina. Patuloy siyang umiti ng malamig. Ang pamilya Liu ay talagang magaling magplano, kahit magtagumpay sila o hindi sa paghihiwalay. Ang lahat ng galit ay ibubuhos kay Ping-an. Sila ay magaan, ngunit ang aking anak ang nagiging walang hanggang salarin. Ganyan din ang iniisip ko, hindi ba? Pilit ng pamilya Liu si Liu Ruyan na pakasalan ako. Ngunit si Liu Ruyan ang naglalagay ng lahat ng pagkakamali at put sa akin, isang inosenteng tao. Sa huli ay ginawa akong desperado. Mabuti na lang, sa pagkakataong ito ay agad kong pinutol ang malas na ugnayan kay Liu Ruyan. Simula ngayon, maging ang pamilya Liu o si Liu Ruyan ay wala nang kinalaman sa akin. Habang galit na galit ang aking ama at ina, gusto na nilang bumili ng tiket pauwi para singilin si Liu Ruyan. Agad ko silang pinigilan at pinakiusapan hanggang sa sila ay nagbago ng isip. Nang mawala na ang galit ng aking ama at ina, biglang pumasok ang katiwala mula sa labas, mukhang nahihirapan silang tingnan. Ginoo, ginang, binibini. May dumating sa labas, sinasabing asawa ng binibini. Ang katiwala ay bago pa lamang natanggap matapos pumunta ang pamilya Ye sa Inglaterra. Hindi niya kilala si Liu Ruyan, pero alam niyang walang asawa ang binibini. Hindi niya agad pinapasukin si Liu Ruyan, kundi pinaghintay muna ito sa labas at pumasok upang magulat. Nang marinig na dumating si Liu Ruyan, biglang ibinagsak ng aking ama ang tsarera sa sahig. Paalisin siya, hindi nangahas kumilos ang katiwala. Napansin niya na ang tao ay may magandang kasuotan, kaya alam niyang hindi ordinaryo ang pinagmulan. Kung magkakamali, ang resulta ay hindi niya kayang panagutan. Nang makita ang katiwalang nahihirapan, ako ang nagsalita. Sabihin mo sa kanya, hindi ako makikipagkita. Di nagtagal. Malayo lang siyang titingin sa akin, ayos lang. Sa pagkakataong ito, hindi ako nagsalita, tinitigan ko lang siya ng tahimik. Nag-isip ako sandali, sumunod sa katiwala palabas ng tarangkahan. Ping-an. Bigla akong tinawag ng aking ina. Alam ko ang inaalala niya, kaya ngumiti ako sa kanya. Wala yan, may plano ako. Isang makapal na tarangkahan ang naghiwalay sa akin at kay Liu Ruyan. Noong umalis ako, alam ko na. Sa kakayahan ng pamilya Liu, maaga o huli ay mahahanap ako ni Liu Ruyan. Kung hindi ako nagkakamali. Ngayon ay dapat na araw ng kasal ni Liu Ruyan at Zhang Yida. Hindi siya nasa bansa bilang nobya. Bakit siya pumunta rito? Gusto ba niyang makipagkwentuhan sa akin, ang kanyang dating asawa? Maliwanag na hindi iyon ang iniisip ni Liu Ruyan. Nang makita akong papalapit, ang kanyang dating madilim na mga mata ay unti-unting lumiwanag. Ping-an, kung hindi dahil sa tarangkahan, malamang ay sumugod na si Liu Ruyan para yakapin ako. Kumpara sa kasabikan ni Liu Ruyan, ako ay masyadong kalmado. Ang titig ko sa kanya ay walang anumang pagbabago. Ano ang gagawin mo rito? Noong nasa tabi ni Liu Ruyan ako, palaging banayad at matyaga ang aking tono. Ngayon ito ay payapa at malayo. Hindi sanay si Liu Ruyan sa ganyang tono, matagal bago siya nagsalita na may paos na boses. Sundo kita pauwi. Siguro napagtanto niyang kakaiba ang kanyang sinabi, kaya dagdag pa niya. Sa debosyon natin, hindi ako pumapayag. Asawa mo pa rin ako. Asawa. Natawa ako sa sarili. Matagal na tayong kasal. Hindi niya ako tinuring na asawa. Ngayong hindi ko na siya mahal, bigla niyang naalala na ako ang kanyang asawa. Liu Ruyan, hindi ko kailangan ng pahintulot mo para makipagdiborsyo. Lalo na, mayroon ka namang Zhang Yida. Nang marinig iyon, may kaba sa mga mata ni Liu Ruyan. Hindi ako makakasama kay Zhang Yida. Siya ay kapatid ko lamang, Ping-an. Ang puso ko ay para lamang sayo. Natawa ako sa kanyang sinabi, salita sa salita kong sinabi. Liu Ruyan, may laman ang puso mo, ngunit hindi ako yon. Kung sinabi mo o ng pamilya Liu sa akin noong una na gusto mo si Zhang Yida, hindi kita pakakasalan. Kung hindi, hindi ako masasaktan ng labis sa kanyang paglayo at sama ng loob. Ang mga nakaraan ay ituring na lamang na hindi nangyari. Huwag ka nang lumapit sa akin. Hindi na ako babalik para sayo. Sinabi ko ng tiyak, pagkatapos ay walang pag-aalinlangan akong tumalikod at nawala sa paningin ni Liu Ruyan. Si Liu Ruyan ay nakatulala pa rin sa aking mga salita, lubos na nagulat. Hindi niya inakala na hindi ko siya gugustuhin pakasalan. Noon, mahal na mahal ko siya. Nang marinig ang kasunduan ng dalawang pamilya, ang saya sa aking mga mata ay halos umapaw. Bakit? Sinabi rin naman niya sa akin ng malinaw. Ang relasyon nila ni Zhang Yida. Bakit hindi niya ako mabigyan ng pagkakataon? Unti-unting kumuyom ang kamay ni Liu Ruyan. Ang sakit ng kuko na pumapasok sa kanyang palad ay kumalat sa buong katawan, ngunit hindi niya ito napansin. Parang estatwa siyang nakatayo sa lugar. Hanggang sa bumuhos ang malakas na ulan noong araw na yon na bumalot sa kanya. Nanatili pa rin siyang hindi gumagalaw.
Ruyan, umuwi na tayo, di ba? Hindi malaman kung gaano katagal. Isang malambing na boses ang umalingaw sa tabi ni Liu Ruyan. Lumingon siya nang nakatulala. At nakita si Zhang Yida na may dalang payong para sa kanya. Nakatingin sa walang liwanag na mga mata ni Liu Ruyan. Parang may bara sa lalamunan ni Zhang Yida, hindi mailunok at hindi mailabas. Ngayon ay dapat na pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Mula ngayon, hindi na siya ang kapatid ni Liu Ruyan, kundi si Ginoong Liu na maaaring tumayo ng hayag sa tabi niya. Ngunit tumakas ang kanyang nobya sa kasal. Sumugod siya sa pamamagitan ng eroplanong pribado patungong Inglaterra at nakita niya itong nakatulala na nakatayo sa labas ng bahay ng pamilya Ye. Bakit? Kahit hindi na siya mahal. Bakit siya nagpipilit? Hindi mo ba ako kayang lumingon? Sa oras na yon, si Zhang Yida ay wala ng dating kasiglahan, tanging walang hanggang pagpapakumbaba ang natitira. Naisip niya, kahit hindi siya gusto ni Liu Ruyan ngayon, marami naman silang taon ng samahan at mahaba pa ang panahon sa hinaharap. Magugustuhan din niya ito. Ngunit hindi magbibigay si Liu Ruyan ng kasiyasyang sagot. Zhang Yida, ang bagay sa pagitan natin ay isang pagkakamali. Walang magandang resulta ang pagpilit mo. Ayaw makinig ni Zhang Yida. Bigla niyang ibinagsak ang payong kay Liu Ruyan, umiiyak at sumisigaw. At ikaw, hindi na siya nagmamahal sa iyo, bakit mo pa siya pinipilit na lumingon? Liu Ruyan, sa buhay mo, ako lang ang makakasama mo. Walang reaksyon si Liu Ruyan. Hindi man lang siya tumingin sa kanya. Isang hakbang siyang naglakad patungo sa ulan. Liu Ruyan. Kahit gaano kasigaw si Zhang Yida sa kanyang pangalan, hindi siya huminto kahit isang saglit. Nanginginig ng husto ang buong katawan ni Zhang Yida. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang palad, huminga ng malalim. Matagal. Tumingin siya pabalik sa villa ng malalim at sa wakas ay nawala rin sa ulan. Akala ko sapat na ang linaw at tiyak ng aking sinabi. Ngunit sa sumunod na araw sa piging, muli kong nakita si Liu Ruyan at si Zhang Yida na laging nasa tabi niya, nagbabantay laban sa ibang mga lalaki na lumalapit. Gusto ko sanang magkunwaring hindi nakita at tumalikod para pumunta sa isang tiyak na miyembro ng pamilya. Ngunit biglang humarang ang isang mahaba at puting kamay sa harap ko, Ping-an, umalingaw ang mahinang boses ng lalaki. Ang aking tingin ay napunta sa mukha ni Zhang Yida. Puno ng iba't ibang emosyon ang mukha ni Zhang Yida, sobrang maingat, nababalisa, at may paggalang at takot. Sa sandaling iyon, tila nakita ko ang aking sarili noon. Noong panahong iyon, para akong si Zhang Yida ngayon. Kumikirot ang mukha ni Liu Ruyan, Ping-an, kailangan ba talaga nating maging ganito kalayo? Paglayo, umiti ako ng malamig. Kung tawagin kitang binibini ay itinuturing na paglayo. Ano naman ang turing mo sa akin pagkatapos ng kasal? At saka, ngayon ay dating mag-asawa na tayo. May sarili ka ng kasama, hindi ba dapat tayong magpanatili ng pinakapangunahing distansya? Tamad na akong makipag-away pa kay Liu Ruyan dito. Diretso kong tinanggal ang kanyang kamay at inangat ang aking paa para lumayo. Ping-an Susunod sana si Liu Ruyan, ngunit paano papayag si Zhang Yida? Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Liu Ruyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa, Ruyan, ako ang asawa mo. Ang mga salitang puno ng sama ng loob ay nagpakunot ng noo ni Liu Ruyan. Malamig niyang tiningnan si Zhang Yida na tila malapit ng umiyak. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nakakainis ang pag-iyak ni Zhang Yida. Hindi ako iiyak, kahit na minsan niya akong pinaalis para kay Zhang Yida, mabilis kong naayos ang aking emosyon. Hindi katulad ni Zhang Yida na ito. Kapag hindi siya pinapansin, lalo siyang umiiyak ng malakas. Ang kanilang gulo ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng maraming taong nanonood. Ang biro tungkol sa magkapatid na nagpakasal mula sa pamilya Liu ay kumalat na sa ibang bansa. Dahil lahat ay may pinag-aralan, hindi sila nag-usap ng harapan. Ngunit ang mga mata na puno ng pangungutya ay nagpahirap kay Liu Ruyan. Bilang tagapagmana ng pamilya Liu, siya ay laging sentro ng mga piging. Ngunit ito ang unang pagkakataon na tiningnan siya ng ganitong kakaibang tingin. Huminga siya ng malalim at pilit na hinugot ang kamay ni Zhang Yida mula sa kanyang braso. Zhang Yida. Sa huling pagkakataon, pinaalalahanan kita, hindi tayo kasal. Hindi ka asawa ko. Hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon, iyan ang sinabi ni Liu Ruyan bago siya tuluyang lumayo patungo sa kabilang bulwagan, hindi na lumingon pa. Naiwan si Zhang Yida na nakatayo lamang, pinagmamasdan ang kanyang anino na nawawala sa malayo. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay dahan-dahang naging galit at hinanakit. Dumikit ang kanyang mga kuko sa kanyang palad, ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang mga daliri patungo sa lupa. Ping-an, Ping-an. Sa malayo. Ako ay nakikipag-usap ng masaya sa isang ginang, nang biglang may galit na boses mula sa aking likuran. Ako ay pabaling at tumingin. Nakita ko si Zhang Yida na puno ng puot, nagmamadaling lumapit sa akin. Itinaas niya ang kanyang kamay para sampalin ako, pero mabilis kong hinabol at hinawakan ang kanyang sampal. Sunod kong ibinuhos ang red wine sa kanyang mukha. Sampal. Pagkatapos, isa pang sampal ang bumagsak sa mukha ni Zhang Yida. Ang kanyang maputing mukha ay biglang namula at namaga. Zhang Yida, anong kabaliwan ito? Ako ay nagtiis kay Zhang Yida ng maraming taon para kay Liu Ruyan.
Ngayon, hindi ko na siya mahal, kaya natural na hindi ko na kailangan maging mabait kay Zhang Yida. Ang maayos na buhok ni Zhang Yida ay nahati ng aking sampal. Ang gulo ng kanyang buhok ay tinakpan ang kalahati ng kanyang mabangis na mukha, pati na rin ang kanyang mga mata na parang mababangis at makamandag na ahas. Matagal niya akong tiningnan, ang aking mukha ay tahimik. Pagkatapos, mariin niyang pinunasan ang mga patak ng alak sa kanyang mukha. Ako ang baliw? Ano namang kabaliwan ang ginagawa mo? Palagi mong inaakit si Ruyan sa lahat ng dako. Yeping-an, wala ka na bang kahiyan? Muli akong sumampal sa kanya. Kung hindi marunong magsalita ang iyong bibig, mas mabuting manahimik ka. Intindihin mo, wala na akong kinalaman kay Liu Ruyan. Siya ang patuloy na gumugulo sa akin. Hindi mo siya hinahanap. At pumunta ka rito para makipag-away sa akin. Anong klaseng lalaki ka? Ngunit hindi nakinig si Zhang Yida sa isang salita. Ang kanyang isip ay puno ng puot. Noong una, nang sabihin ni Liu Ruyan na ayaw niyang pakasalan siya, gusto na niyang direktang humarap sa akin at maningil. Ngunit ang ina ni Liu Ruyan, na laging pabor sa kanya, ay bigla siyang pinigilan. At sinabihan siyang magpakumbaba, magsalita ng mahina, para lang makontak siya ni Liu Ruyan. At maawa sa kanya. Siya ay isang masunuring anak na lalaki, at sinunod ang kanyang ina. Ngunit walang epekto. Si Liu Ruyan ay kuripot pa rin, hindi man lang siya pinapansin. Ang kanyang buong pagkatao ay para sa akin. Si Zhang Yida, kahit na lumaki siyang kasama ng kanyang ina sa pamilya Liu, ay pinalaki sa luho. Paano niya titiisin ang ganitong paghamak? Kaya diretso siyang pumunta sa salarin. Maningil, Yeping-an, dapat ay namatay ka na sa apoy. Kung ako lamang ang namatay, si Liu Ruyan ay ganap na magiging akin. Sa pag-isip nito, bigla siyang nagkaroon ng lakas, hinawakan ng aking kamay at itinulak ako pababa ng hagdan. Sa oras na yon, ako ay nasa balkonahe sa labas. Ang tanging daan palabas ay isang mataas at mahabang hagdan. Ang pagbagsak ay siguradong kamatayan o kapansanan. Hindi ko hahayaang magtagumpay si Zhang Yida. Ako ay nagpupumiglas, ngunit si Zhang Yida ay kontrolado na ng puot. Sa susunod na sandali, biglang nawalan ako ng paa at diretsyo akong nahulog sa hagdan. Ping-an! Si Liu Ruyan, na dumating mula sa malayo, ay nakakita ng eksenang ito. Ang kanyang isip ay biglang blanko. Nang siya ay magkamalay, ang kanyang katawan ay sapat lamang para protektahan ako. Boom! Sa malakas na tunog, sabay na nahulog sina Liu Ruyan at ako sa hagdan. Matapos ang mahabang panahon, isang pulang bulaklak ng dugo ang dahan-dahang lumabas mula sa ilalim ni Liu Ruyan. May aksidente. Agad na sumigaw ang mga tao, tumunog ang alarm. Ang tunog ng ambulansya ay naghalo. Ako ay nakaramdam ng antok at nang pumikit ang aking mga mata, nawalan ako ng malay. Sim! Sa labas ng operasyon, mariing sinampal ng ina ni Liu Ruyan si Zhang Yida. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo. Paano ako nagkaroon ng ganyang anak? Akala ng ina ni Liu Ruyan na matapang ang kanyang anak. Ang kaya lamang niyang gawin ay lagyan ng gamot si Liu Ruyan, hindi niya inakalang magtutulak pa siya ng tao mula sa mataas na lugar. Kung hindi dahil dito, si Liu Ruyan ay nagalit at sinuri ang nakaraan ni Zhang Yida, at doon niya nalaman na ang kanyang sariling anak ay may kakayahang magsunog at pumatay. Si Zhang Yida ay yumuko at tinakpan ang kanyang sinampal na mukha. Matagal bago siya sumagot, hindi ba ito ang itinuro mo sa akin, inay? Noong 6 na taong gulang si Zhang Yida, hindi na kinaya ng kanyang ina ang pang-aabuso ng kanyang dating asawa at nagdesisyong makipaghiwalay. At bilang kondisyon, iniwan niya ang lahat ng ari-arian para isama si Zhang Yida. Ang buhay ng balo at anak ay hindi madali. Matapos palaging ginugulo at inaakit ng iba't ibang tao. Muling lumaban ang ina ni Zhang Yida at nagtagumpay na mapangasawa ang biyudo na si Liu Ruyan at naging bagong may bahay ng pamilya Liu. Ang mayamang buhay ay nagpahinga sa nerbiyos ng ina ni Zhang Yida. Tila walang ginagawa, sinimulan niyang ituon ang atensyon kay Zhang Yida. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang karanasan kay Zhang Yida. Sinabi niya kung paano makahanap ng mabuting kasama at magkaroon ng magandang buhay. Sinabi ko nga, maaari kang umakyat sa pamamagitan ng anumang paraan, ngunit hindi ko sinabing gumawa ka ng mga labag sa batas. Ang ina ni Zhang Yida ay nanginginig sa galit. At muling sinampal siya. Tama na, huwag na kayong mag-away. Si Liu Ruyan, na pumirma mula sa operasyon, ay biglang sumigaw, pinutol ang kilos ng ina ni Zhang Yida. Ang ina ni Zhang Yida ay agad na namumula ang mga mata. At lumapit kay Liu Ruyan na may pagsisisi. Acheng, kasalanan ko ito. Bago pa siya matapos, isang luha ang bumagsak sa kanyang mukha. Ang dati niyang taktika na laging epektibo kay Liu Ruyan ay wala ng epekto ngayon. Gayunpaman, bahagyang lumambot ang mukha ni Liu Ruyan. Ito ay ang kanyang asawa sa loob ng maraming taon. Hindi siya sumagot. Sa halip ay hinayaan niyang sumama ang ina ni Zhang Yida sa kanyang silid para humingi ng tawad sa pamilya Ye. Ngunit ang pamilya Ye ay hindi sila pinapasok. Mga Ginoo, maaari na kayong umuwi. Ang aming pamilya Ye ay maliit lamang, hindi karapat-dapat sa inyong paghingi ng tawad. Ang aking ama ay nakatayo sa harap ng pinto ng silid. Ang kanyang mukha ay mabigat. Akala niya na ang diborsyo ng kanyang anak kay Liu Ruyan ay magiging maayos na ang lahat, ngunit hindi niya inaasahan ang ganitong pangyayari. Kahit na ang pamilya Ye ay hindi pa rin makakapantay sa pamilya Liu,
hindi man lang binigyan ng aking ama ng anumang respeto ang pamilya Liu dahil sa kanyang isipan. Ang kanyang sariling anak ang pinakamahalaga. Alam din ni Liu Fu na sila ang may kasalanan sa bagay na ito, kaya hindi siya maaaring magalit. Kundi magtanong lamang ng may pag-aalala tungkol sa aking kalagayan. Dahil ginamit ko si Liu Ruyan bilang panangga, hindi ako gaanong nasaktan. Kailangan ko lamang magpahinga ng ilang araw. Nang malaman na wala akong problema, bumaba ang kaba ni Liu Mu. Bagaman totoong galit siya sa ginawa ng kanyang anak, ayaw din niyang madagdagan pa ang isang buhay na napatay sa kamay ng kanyang anak. Sa paghingi ng tawad ng 3 tao mula sa pamilya Ye. Saka lang umalis si Liu Mu kasama si Liu Fu. Biglang, ang boses ng aking ama ay umalingaw-ngaw mula sa likod ng dalawa. Tumigil sina Liu Mu at Liu Fu, ngunit hindi lumingon. Ayaw ko nang makita si Liu Ruyan mula ngayon. Hindi na kailangan pang ipaliwanag ang kahulugan ng mga salitang iyon. Hindi sumagot si Liu Fu at nagpatuloy sa paglaho sa labas ng pinto kasama si Liu Mu. At alam ng aking ama na papayag siya. Sa 2 araw ng pagkawala ng malay ni Liu Ruyan. Sa wakas ay nagising na siya. Matapos alamin ni Liu Fu ang kanyang kalagayan, ipinasa niya ang pagpapasya kay Zhang Yida sa kanya. Bagaman naawa si Liu Mu sa kanyang anak, ayaw din niyang magpatuloy pa siya sa kanyang kalituhan, kaya wala siyang sinabi. Tumahimik sandali si Liu Ruyan saka dahan-dahang nagsalita, may mga bagay akong gustong itanong sa kanya. Sa tahimik na silid ospital tahimik na pinagmasdan ni Liu Ruyan si Zhang Yida na nakayuko ang mga mata hindi nang angahas tumingin sa kanya. Bigla na alala niya ang araw na una silang nagkita ni Zhang Yida. Ang hapon na yon si Zhang Yida na nakasuot ng pink na maliit na kamiseta ay hinawakan ang kanyang kamay. At mumiti ng matamis, ikaw na ba ang aking ate simula ngayon, isang taong napakapura at mabait. Paano siya naging ganitong mabagsik na anyo sa ngayon, bakit? Matapos niyang itanong ito tumagal bago nakuha ang sagot mula kay Zhang Yida, humihikbi siya at tahimik na nagsabi. Masyado kitang mahal, hindi ko kayang tanggapin na kasama ka ng ibang lalaki. Umiiyak si Zhang Yida ng sobrang kaawa-awa. Ngunit hindi pa rin ito nakakuha ng kahit anong awa mula kay Liu Ruyan. Pumikit siya at tinawag ang katiwala. Gawin mo na lang kung ano ang dapat gawin, ibig sabihin hindi na siya makikialam kay Zhang Yida. Hindi. Huwag Liu Ruyan, hindi mo ako pwedeng gawin ito. Hindi ako pwedeng pumasok sa bilangguan. Puno ng takot ang mukha ni Zhang Yida, ngunit si Liu Ruyan ay nanatiling hindi gumagalaw. Liu Ruyan, nagpupumiglas si Zhang Yida ng husto, ang kanyang mga kuko ay nag-iwan ng mahabang marka sa hamba ng pinto. Ngunit kinalagkad pa rin siya ng katiwala palabas. Ang malungkot na iyak ni Zhang Yida ay naharang ng makapal na pinto ng silid ospital, saka lang muling iminulat ni Liu Ruyan ang kanyang mga mata at bumaba sa kama. Mula nang mawalan siya ng malay hanggang sa paggising, wala siyang nalaman na kahit anong balita tungkol sa akin. Sinubukan niyang magtanong-tanong sa iba. Ngunit lahat sila ay tumangging magsalita, lalong nabalisa si Liu Ruyan, kaya matapos harapin si Zhang Yida. Hindi niya ininda ang kanyang katawan na hindi pa ganap na gumaling at nagtangka siyang lumabas ng silid ospital sa susunod na sandali. 2 dedikadong bodyguard ang humarang sa kanya, binibini. Ang Panginoon ay nag-utos lamang, hindi ka maaaring pumunta kay Ginoong Ye. Hindi nakinig si Liu Ruyan. Utos niya sa 2 bodyguard na lumayo, ngunit hindi sila nakinig at mahigpit pa rin siyang hinaharang. Binibini, huwag na po kayong mahirapan sa amin, lumayo kayo. Isang sigaw ni Liu Ruyan ang biglang pumutol sa pagkakagulo. Si Liu Fu ay nakatayo sa malayo at malamig na pinagmamasdan ang kanyang anak. Bumalik ka sa iyong silid, tatay, bakit hindi mo ako papayagang makita siya? Ngumiti ng malamig si Liu Fu, bakit ka pa niya makikita, marami kang nagawang labis na bagay. Ano pa ang iyong kahihiyan? Upang harapin siya ang sunod-sunod na pananakit ay nagpatahimik kay Liu Ruyan at hindi siya makapagsalita ng matagal. Hindi na siya pinansin ni Liu Fu at inutusan na lang ang mga bodyguard na magpatuloy sa pagbabantay sa pintuan ng gabing iyon. Nakatanggap si Liu Fu ng balita na si Liu Ruyan ay tumakas mula sa ospital upang makita ako, Panginoon. Dapat ba naming habulin ang binibini? Umiling si Liu Fu, hindi na. Hayaan siyang magdusa upang matuto siya ng aral sa hating gabi. Isang babaeng nakasuot ng damit pasyente ang tumakbo ng hingal-hingal hanggang sa pintuan ng pamilya Ye. Ngunit kahit anong sabihin ni Liu Ruyan, ang mga bodyguard ng pamilya Ye ay matigas na hindi siya pinapasok. Sa wakas, ang katiwala ay lumabas na may dalang mensahe mula sa aking ama, binibini Liu. Mangyaring maging mabait at huwag nang saktan pa ang aking binata. Sa sandaling iyon, tuluyang nanlamig ang mukha ng katiwala. Binibini Liu, ikaw ay isang taong madaling makalimot. Nakalimutan mo ba noong itinago mo ang pagmamahal sa kapatid na lalaki at nagpakasal sa aking binata? Nakalimutan mo ba pagkatapos ng kasal, para kay Zhang Yida, paulit-ulit mong pinabayaan ang aking binata at paulit-ulit mo siyang inapi? Sa paningin mo, binibini Liu, ang mga ito ay hindi itinuturing na pananakit. Ngunit ang mga bagay na ito ay muntik nang pumatay sa aking binata. Gayunpaman, huwag kang mag-isip ng iba, binibini Liu, hindi na kailangan ng aking binata ang iyong paghingi ng tawad ngayon. Kumulob, isang malakas na kulob muli na nagdulot ng pag-ugong sa tainga ni Liu Ruyan. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kamay at sinikap na pigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi naman alam ni Liu Ruyan
Ang sarili kong mga kilos ay makakasakit sa akin. Ngunit noong panahong iyon, si Ruyan ay puno ng pag-isip kay Ida, at inaakala niyang ako ay laging mapagbigay. Hindi niya yon papansinin. Kahit na magalit ako, ang pinakamalaki niyang magagawa ay humingi ng tawad sa akin. Kahit kinalaunan ay nakalimutan niyang humingi ng tawad, akala niya ay hindi ako magtatanim. Ngayon, talaga namang wala na akong pakialam. Ngunit si Ruyan ay nakaramdam ng kawalan sa kanyang dibdib, parang may bagay na dumudulas mula sa kanyang katawan, at hindi na niya yon mahahawakan. Nakatingin siya kay Ruyan na basang-basa at putla ang mukha. Magdudulot lamang ito ng pagkatalo sa magkabilang panig. Pakiusap, bitiwan na ang binata at huwag mo na siyang hanapin. Pagkatapos, ang mabigat na bakal na pinto ay sumara ng malakas sa harapan ni Ruyan, at sa sandaling sumara, nag-ingay ito ng malakas. Dahilan para manginig ang kanyang puso. Matagal pa bago itinaas ni Ruyan ang kanyang ulo at tumingin sa malayo. Sa madilim na villa, isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Simula nang malaman ang tungkol sa kanya at kay Ida. Pagkatapos naming maghiwalay, lahat ay nagpayo sa kanya na kalimutan ako. Sinabi ng kaibigan na sobra ang kanyang ginawa. Kahit na taos puso siyang humingi ng tawad, hindi ko siya tiyak na mapapatawad. Sinabi ni Padre Liu na kasalanan talaga ng pamilya Liu. Itinago nila ang tungkol kay Ruyan at Ida, niloko nila ako. Hindi ako nag-ingay tungkol sa pagdaraya sa kasal. Sapat na yon. Kung magpapatuloy siyang mang-istorbo, magiging walang katuwiran na ito. Ang katiwala ng pamilya Ye ay nakiusap din sa kanya na ako ay patawarin, sinabing kung magpapatuloy kaming mag-away, pareho kaming matatalo. At sinabi ko na hindi na ako tatalikod para sa kanya. Ngunit hindi mapakali si Ruyan. Minahal ko siya ng ganito katagal, at ngayon lang niya nalaman na mahal niya pala ako. Ang pag-ibig na dapat ay 200 ay sinira niya nang hindi nalalaman. Bago pa siya makabawi, hinatulan na ito. Kamamatay. Gumalaw si Ruyan, gusto niyang muling buksan ang saradong pinto ng pamilya Ye. Ngunit nang itaas niya ang kanyang kamay, bigla siyang nanghina, at nawalan ng malay pagkatapos ng itim sa kanyang mga mata. Nagkasakit si Ruyan, at patuloy niyang tinatawag ang pangalan ko. Tutal, ako ay kanyang tunay na anak na pinalaki sa loob ng mahigit 20 taon. Si Padre Liu, nagalit sa kanya, ay lumambot ang puso. Wala siyang mukha na humiling na pumunta ako sa ospital upang makita si Ruyan. Sa halip, pinatext niya ako at nakiusap na samahan ko si Ruyan na makipag-usap, dahil nakaspeaker ang telepono. Bukod sa akin, narinig ng aking ama at ina ang buong usapan. Matapos marinig ang pakiusap ni Padre Liu. Galit na galit ang aking mga magulang at gusto nilang agawin ang telepono upang sumigaw. Ang anak na minahal at pinalaki nila sa loob ng 25 taon ay nasaktan ni Ruyan ng ganito katagal. Ang hindi pagalit ay sapat na upang maubos ang utang na loob ni Padre Liu sa pagtulong sa pamilya Ye. Ngayon, paano siya nangahas na humiling ng ganito? Hinawakan ko ang aking mga magulang na gustong sumigaw at dala ang telepono, naglakad ako patungo sa balkonahe. Tio Liu, maaari kong tanggapin ang iyong kahilingan. Pupunta ako sa ospital upang makita siya, ngunit may isa akong kondisyon. Sa kabilang linya, si Padre Liu ay labis na naantig. Inaasahan niyang pagsasabihan siya ng pamilya Ye, ngunit hindi niya inaasahan na sasang-ayon ako ng walang pag-aalinlangan. CJ, basta pupunta ka sa ospital upang makita si Ruyan, tatanggapin ko ang anumang hilingin mo. Tumingin ako sa papalubog na araw sa malayo at dahan-dahang nagsalita, gusto ko na simula ngayon, huwag nang lumitaw si Ruyan sa aking buhay. Magiging ganap tayong magkalayo. Natahimik sandali si Padre Liu at sa wakas ay pumayag. Ibinitin ko ang telepono, nag-ayos at pumunta sa ospital. Si Ruyan, na ilang araw nang naospital, ay sa wakas ay bumaba ang lagnat. Nagising siya mula sa pagkawala ng malay dahil sa mataas na lagnat. Dahil hindi pa ganap na malinaw ang kanyang pag-iisip nang makita niya ako sa tabi niya. Inakala niya na siya ay nananaginip kaya mapait siyang ngumiti at nagsabing, panaginip na naman. Hindi panaginip, ang matagal nang hindi naririnig na boses ng lalaki ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Nanlaki ang mga mata ni Ruyan. Punong-puno ng sigla, gusto niyang bumangon at yakapin ako, ngunit si Ruyan, na matagal nang may sakit, ay walang lakas. Sa sandaling tumayo siya, bumagsak siya pabalik sa kama ng malakas. Ping-an, nanlilisik ang kanyang mga mata sa taong nasa harap, para bang nais niyang iukit ang aking mukha sa kanyang alaala magpakailanman. Kumpara sa sigla ni Ruyan, ako ay tahimik. Ruyan, inakala ko na ayon sa iyong pagkatao, hindi mo ako abalahin pagkatapos ng ating diborsyo. Gusto ni Ruyan na magpaliwanag. Ngunit umiling ako sa kanya at nagpatuloy, dahil sa tingin ko, hindi mo ako tunay na minahal. Sa totoo lang, matagal na kitang napansin na may kakaiba sa pagitan mo at ni Ida. Ngunit naisip ko na magkapatid kayo. Kahit na ano, hindi kayo gagawa ng labis na bagay, kaya't pinawalang bisa ko ang aking pagdududa. Ngunit hindi ko inaasahan na tama pala ako. Ngunit patuloy akong umaasa na kapag nag-asawa tayo, magiging maayos ka na. Unti-unti mong ibabalik ang iyong puso sa akin. Ngunit hindi mo ginawa. Ruyan, alam mo ba? Alam ko ang bawat kasinungalingan na sinabi mo para kay Ida.
Noong una, inaasahan kong ikaw mismo ang aamin. Kinalaunan, tamad na akong magsumbong. Dahil hindi na kita mahal. Isipin mo kung ikaw ako. Kung naranasan mo ang aking pinagdaanan, mapapatawad mo ba ang iyong sarili? Ang aking boses ay nanatiling mahinahon mula simula hanggang wakas. Parang nagkukwento ng ibang tao. Pagkatapos kong magsalita, nakita ko rin ang pagkakasala sa mukha ni Ruyan. Maraming komplikadong damdamin tulad ng pagsisisi. Maraming gustong sabihin si Ruyan sa akin, ngunit sa huli, 3 salita lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Paumanhin, paumanhin, minahal ko siya ng labis, ngunit niloko niya ako. Paumanhin, niloloko ako ni Ruyan, ngunit inakala niyang iyon ay nararapat lamang. Paumanhin, alam ni Ningning na nasasaktan ako, ngunit wala siyang pakialam. Paumanhin, alam ni Ningning na wala akong pakialam, ngunit hindi pa rin siya nasisiyahan. Ang paghingi ng tawad ni Ruyan ay dumating sa akin matapos tumawid sa dalawa kong buhay. Gusto kong umiti ng mapagpanggap kay Ruyan. At sabihin walang anuman, wala na akong pakialam, ngunit nang imulat ko ang aking bibig, nakatikim ako ng mapait na luha. Sa gulat ng mga mata ni Ruyan, itinaas ko ang aking kamay at hinawakan ang aking mukha, saka ko lang napagtanto na umiiyak na pala ako. Ngunit bakit ako malulungkot? Hindi ko na siya mahal, hindi ko maintindihan. Ngunit hindi na ako maghahanap ng sagot. Matapos lumabas si Ruyan sa ospital, niyaya niya ako muli ng eksklusibo. Sabi niya gusto raw niyang magpaalam ng maayos, pinag-isipan ko ito at sa wakas pumayag ako. Nang bumaba ang eroplano, lumabas ako ng terminal at nakita si Ruyan, nagulat ang aking mukha. Ang damit na suot niya ay yaong mula pa noong una. Nang sapilitan siya ni Padre Liu na makipag-date sa akin. Ang kanyang pagkakatulala ay nagpatawa sa akin, pakiramdam niya ay aabutin ang aking kamay. Ngunit biglang naalala ang aming kasalukuyang katayuan, at tahimik na binawi ang kanyang kamay. Tara na. Nang sunduin ako ni Ruyan, gamit niya ang dating may batch, ngunit ang dekorasyon sa loob ay nagbago mula sa paborito ni Zhang Yida na uso at astig, tungo sa aking gusto na simple at elegante. Kahit ang musika sa kotse ay mga kantang gusto ko. Wala akong sinabi, pumikit na lang ako at nagkunwaring natutulog. Ganito ginawa ni Ruyan, pagkatapos ay tahimik na inayos ang temperatura ng aircon ng kotse. Ang tanghalian namin ay pinili niyang kumain ng Chinese food na gusto ko. Ang mga in-order na ulam ay akma sa aking panlasa. Habang kumakain, pinagsilbihan ako ni Ruyan ng maingat. Naglagay ng sabaw, nag-abot ng tissue, ang kanyang pag-aalaga ay nagpatingin sa asawang lalaki sa katabing mesa na tinitigan ang kanyang asawa. Tingnan mo kung paano gawin ng asawa ng iba. Narinig ko ito at mumiti, lumingon sa lalaki at ipinaliwanag, hindi siya ang aking asawa. Siya ang dating asawa. Nagkaroon ng hiya sa mukha ng lalaki. Pagkatapos ay nahihiya siyang umiti sa akin at nagsabi, paumanhin. Umiling ako at nagpatuloy sa pagkain ng aking ulam. Si Ruyan sa tapat ko ay walang reaksyon mula simula hanggang katapusan. Pagkatapos ng hapunan, dinala ako ni Ruyan sa sinehan. Dati naman, madalas akong dalhin ni Ruyan sa sinehan, ngunit noon ay naroon pa si Zhang Yida, kaya tuwing bibili ng tiket. Siya ay pumipili ng gusto ni Zhang Yida, ako, hindi ako mahalaga. At kahit wala si Zhang Yida, hindi kami ni Ruyan nakatapos ng isang buong pelikula, dahil para kay Zhang Yida, iwan niya ako. O aalis sa kalagitnaan. Ito ang unang beses na natapos naming panoorin ng buo ang isang pelikulang gusto ko. Nang bumaba ako ng kotse, binuksan ko ang pinto. Nagtaka ako. Ngunit hindi sumagot si Ruyan, itinuro lang niya sa akin na tumingin sa langit. Bigla. Sunod-sunod na paputok ang nagliliwanag sa kalangitan. Ang makulay na liwanag ay nagpahinto sa mga tao upang manood hanggang sa ako ay nahumaling. Hindi ko napigilan ang pagbaba ng kotse at lumapit sa ilog, nakatitig ng wala sa sarili sa mga paputok sa kalagitnaan ng langit. Bagamat magaganda, panandalian lamang. Sa wakas, ang mga paputok ay bumuo ng inisyal ng aking pangalan sa langit bago tuluyang nawala, ngunit hindi pa rin ako nagising. Parang alam ko na kung ano ang gagawin ni Ruyan. Noong una, gustong-gusto ko ang mga bagay na kumikislap. Lalo na ang mga paputok. Noon, mahal pa ako ni Ruyan, kaya nangako siyang magpapaputok para sa akin tuwing kaarawan. Ngunit nang ang pangalan ng bida ay lumitaw sa mga paputok, nalaman ko na para kay Zhang Yida yon, ako ay isang manonood lamang na nakinabang. Noon ako ay bata pa, hindi ko kayang itago ang aking damdamin, at umiiyak akong nagtanong kay Ruyan kung bakit. Si Ruyan ay humihingi ng paumanhin at sinasabing gusto rin ni Zhang Yida, sa susunod ay gagawin niya ang eksklusibong paputok para sa akin. Ngunit marami akong narinig na sa susunod mula sa kanya. Hindi pa rin ako naghintay ng paputok. Ngayong hiwalay na kami at hindi ko na siya mahal. Ang kanyang eksklusibong paputok ay dumating ng huli, para bang ang pag-ibig ni Ruyan ay ibibigay lamang kapag hindi ko na ito kailangan. Nang gabing iyon, hindi ako dinala ni Ruyan sa hotel, sa halip ay pinili niyang dalhin ako sa dati naming bahay kasal. Noong umalis ako ng biglaan, maraming bagay ang hindi ko naialis, kaya ang bahay ay nanatiling tulad noong umalis ako.
Para bang naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Matagal na panahon bumalik ako. Ngunit bilang isang panauhin, ang mga katulong sa villa ay yaong mga dati ring naglingkod sa akin nang makita akong bumalik. Sila ay labis na nasasabi. Ang salitang Ginoo ay umikot sa kanilang mga bibig ng matagal bago naging. Ang tatlong salitang Masterye may ngiti sa aking mga mata habang tumatango ako sa kanila. Pagkatapos ay magalang na nagtanong, nasaan po ang aking silid? Ang mga katulong ay napatingin kay Liruyan. Nang sumang-ayon siya, sila ay nagturo sa akin pataas. Ang aking silid ay hindi ang dati naming silid kasal, hindi rin ang silid ni Zangida. Kundi isang bago, isang malaking silid na kaharap sa timog, ang dekorasyon ay ayon sa aking gusto. Tumingin ako sa paligid, nang ako ay handang itulak ang pinto ng balkonahe upang lumabas at humangin, biglang may kumatok. Binuksan ko ang pinto at nakita si Liruyan na nakapajama na, ano? Tiningnan niya ako ng matagal bago nagsabi, wala, gusto lang kitang batiin ng magandang gabi. Dati sa villa, tuwing matutulog ako, binabati ko siya ng magandang gabi. Sa paglipas ng panahon, naging ugali ni Liruyan ito. Pagkaalis ko, ang binabati ni Liruyan ay walang sumasagot, at unti-unti siyang nagkaroon ng insomnia. Maliwanag na naalala ko rin ito, nakita ko siyang bumulong, magandang gabi. Sa gabing iyon, si Liruyan ay hindi inaasahang nakatulog ng mahimbing, at nagkaroon pa ng magandang panaginip. Sa panaginip, hindi lamang ako umalis sa kanya, kundi mahal na mahal pa namin ang isa't isa, at sa huli ay nagkasama hanggang pagtanda. Ngunit sa labas ng panaginip, nang makita ni Liruyan ang walang laman na silid, parang ang buong dugo niya ay nagyelo. Ang salitang tsiping-an ay matagal niyang hindi masabi, hanggang sa may pamilyar at malumanay na boses ng lalaki ang tumunog sa kanyang likuran. Ano ang ginagawa mo rito? Hindi pa tapos ang sinasabi ko, at isang malaking kamay ang mahigpit na yumakap sa akin. Ang nanginginig niyang boses ay umabot sa aking tainga, buti na lang, buti na lang. Alam ni Liruyan na ang oras na magkasama kami ngayon ay unti-unting mababawasan, hanggang sa maging wala na. Kaya niyang tanggapin na muli akong umalis sa kanya, pero wala na siyang lakas ng loob na makita akong mawala ng palihim. Hindi ako nagsalita. Hayaan ko lang siyang yumakap. Alam ko kung ano ang kinakatakutan niya, pero hindi na ako magiging katulad ng dati. Yayakapin siya pabalik at aaliwin, dahil ito ay isang formal na paalam. Sa mga sumunod na araw, kami ni Liruyan ay muling naglakbay sa buong lungsod. Pumunta kami sa tulay ng mga magkasintahan, sa dulo ng mundo. Pumunta pa kami sa aming high school. Ang mga tatak ng tamis na iniwan niya at ni Zangida ay ganap ng nabura. Wala nang natira kundi blanko. Noong una, gusto ni Liruyan na muling mag-iwan ng mga bakas namin, pero sinabi kong hindi na kailangan. Dahil matagal na kaming nagkahiwalay ng landas, walang saysay ang mag-iwan ng mga bakas. Sumimangot si Liruyan. Sa huli, sumunod siya sa aking kagustuhan at sumagot ng sige. Dumating kami sa photo studio. Nakakatawa man sabihin. Sa loob ng maraming taong pagkakakilala, wala kaming isang larawan na kami lang dalawa. Ang karamihan sa aming mga litrato ay kasama si Zangida. O may ibang tao. Kahit ang larawan sa aming marriage certificate ay pinagmanipula. Ngayon, nakikiusap si Liruyan na magpa-picture kami. Bilang pagtatapos ng aming nakaraan, pumayag ako pero ang layo ng agwat namin sa larawan. Ang distansya sa pagitan namin ay parang isang bangin. Ayokong lumapit at hindi siya makalapit. Nagbiro pa ang photographer na hindi kami mukhang magkasintahan na nagpa-picture, kundi parang mag-asawang maghihiwalay na nagpapaalam. Mapait ang ngiti ni Liruyan. Hindi ba't ganyan na tayo? Noong huling gabi ko sa bansa, biglang binigyan ako ni Liruyan ng bagong draft ng kasunduan sa diborsyo. Noong pumirma ako, hindi ako lubos na may malay, kaya maraming tuntunin ang hindi na isulat ng maayos. Gusto kong ulitin ng maayos ang pagpirma ng kasunduan sa diborsyo. Kinagat ko ang aking labi. Sa huli, inabot ko ang kasunduan. Totoo, noong una gusto ko lang umalis sa kanya. Para mapalaya siya at si Zangida, kaya wala akong hiniling sa kasunduan. Umalis akong walang dala. Ngayon, sa bagong kasunduan, maraming paborableng kondisyon para sa akin ang idinagdag ni Liruyan. Ang pera lang ay umaabot na sa bilyon. Hindi pa kasama ang mga bahay at sasakyan na pinilit niyang isama. Matagal ko itong tinitigan. Sa huli, nagtanong ako, kailangan ko ba talagang pumirma? Pumirma ka na. Kung hindi, pipilitin ko itong ibigay sa'yo. At kapag pumirma ka, ngayong sandali ay puno ako ng ngiti. Dahil may susunod pa silang pagkikita. Tanging kami ni Liruyan ang walang kahit anong ngiti. Babalik ka pa ba? Alam na ni Liruyan ang sagot pero umaasa pa rin siya. Paano kung sakali? Dito ako tumira ng mahigit 20 taon. Marami akong magagandang alaala na iniwan dito. Bukod sa kanya, ang tao ay laging may pag-atubili, laging may pagmamahal. Laging gustong bumalik upang tingnan. Pero tiyak na bibigin ko siya. Hindi na. Dahil kung nasaan ang aking mga magulang, doon ang aking tahanan. Nang marinig ito, ang dating maningning na mga mata ni Liruyan ay biglang nagdilim. Pero hindi siya sumuko. Ako, pwede ba akong pumunta sa'yo? Kahit na malayo lang siya sa akin, okay lang. Sa pagkakataong ito, hindi ako nagsalita, tinitigan ko lang siya ng tahimik. Halata ang sagot. Iyan natawa si Liruyan ng may pait. Matagal na niyang dapat malaman.
Marami siyang masasamang ginawa sa akin. Ang hindi ko siya kamuhian ay pinakamabuting resulta na. Paano pa siya mag-aasam na bisitahin ako? Ito ay paalala para sa mga pasaherong pupunta sa United Kingdom na mag-check-in. Nagsimula na. Tahimik akong nagpaalam sa kanya at tutungo na sa boarding gate. Ping-an, nag-alala ang mga mata ni Liu Yan. Mabilis niyang yumakap sa aking baywang. Nagsisisi ako. Tunay na nagsisisi ako. Pakiusap, huwag kang umalis. Tumingin ako sa mga kamay na nakapalibot sa aking baywang at mahinang sinabi. Ngunit Liu Yan, sa mundong ito ay walang gamot sa pagsisisi. Kahit nagsisisi ka, hindi na tayo makakabalik. Kailangan lang nating magpatuloy. Sa wakas, biglang bumitaw ang mahigpit na kamay na yumakap sa akin. Pinanood ni Liu Yan ang kanyang minamahal, ang taong minsang nagmahal sa kanya. Unti-unting nawawala sa boarding gate. Hindi na niya napigilan. Ang matinding sakit sa puso ay pumunit sa kanyang mga nerbiyos. Biglang bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Kasabay ng mga hiyaw ng mga pasahero, diretsong bumagsak si Liu Yan sa sahig. Sa pagkakataong ito, wala ng taong buong pusong nagmamahal sa kanya na mabangis na tatakbo palapit sa kanya. Hospital. Mahinahong pinapaalalahanan siya ng doktor na magpahinga, ngunit nalaman pa rin ni Liu Ruyan mula sa pag-iyak ni na Liu Ama at Liu Ina sa labas ng pinto na hindi na siya magtatagal. Ngunit hindi siya nagulat. Noong panahong iniwan ko siya, araw-araw siyang naninigarilyo at umiinom ng alak. Ngayon, ang mabuhay hanggang ngayon ay biyaya na ng tadhana, ngunit wala siyang sinabi. Tahimik lang niyang pinapanood ang bago kong post sa Moments. Sa larawan, magkayakap kaming tatlo ng aking mga magulang. Masayang nakatingin sa kamera, at ang caption ko ay sana patuloy tayong maging masaya sa buhay. Ngumiti si Liu Ruyan at bumulong, Ping-an. Sana laging masaya ka, ngunit wala na siya sa natitira mong buhay.